Pero mas lalong ibinaon ni Trevor ang espada sa leeg ng kambing gamit pa ng isang espada. Mabilis niyang nakatch ang espada, at hinati ang paa ng kambing na namatay. O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax. Nagsimula ang series sa maraming mga skeleton na ginawang scarecrow pang taboy ng mga tao. Pero hindi natakot si Lisa na nagpunta sa bahay ng legendary vampire na si Dracula. Sinaksak pa niya ang isang paniki bago pumasok sa biglang nagbukas na pinto. Doon ay nakita niya ang nakakapa na biglang naglalaho at lumalabas sa gilid. Nagpakilala ang babae na nais nitong maging doktor at kailangan ang galing ni Dracula. Na lumabas sa likod ni Lisa na nakangiti at nakahanda ang kuko. Pero sinabi ng babae na maganda siguro kung turuan niya ito ng manners dahil hindi daw ito gentleman. Sinabi ng babae na interesado daw siya sa science dahil nais niyang manggamot ng mga tao. At nagpapaturo kay Dracula kung paano ito gawin. Sinabi ng babae na maganda daw kung mag-travel si Dracula dahil nagbabago na ang paligid. Ipinakita ni Dracula ang science lab nito kaya sinabi ng babae na mag-share knowledge daw sila. Kaya nagustuhan ng vampira ang babae at hindi kinain. Ngunit pagkalipas ng ilang taon ay pinakita si Lisa na sinusunog ng mga tao sa pamumuno ng isang bishop. Sinabi ng bishop na witch daw ang babae dahil sa mga kagamitan nito sa kanyang science lab. Sumisigaw si Lisa na nasunog hanggang namatay. Pagsapit ng takip silim ay ipinakita si Dracula na naglalakad pa uwi. Nagulat siya dahil nasunog ang kanilang bahay at naroon ang isang matanda na may hawak na bulaklak. Sinabi ng matanda na kinuha ng simbahan ang asawa nito dahil pinagbantaan na isang witch. At patay na sa mga oras na iyon. Dahil dito ay biglang nagalit si Dracula na nag-apoy. Dahil hawak-hawak nito ang isang krus. Tapos sinabi sa babaeng matanda na umalis na sila kaagad sa bansa na iyon ng kanyang pamilya. Dahil maghihiganti siya sa buong bayan ng Wallachia. Saka naglaho ang vampira. Sa kinaroroonan ng mga tao at ng nalitsyon na bangkay ni Lisa ay nagbubuni ang mga ignorant na nakapatay daw sila ng witch. Pero biglang sumabog ang apoy at nagpakita ang mukha ni Dracula. Nagpakita ng krus ang bishop pero walang epekto sa halimaw kasi masama ang bishop. Tinawag ito ng mga tao na fiction at hindi totoo, kaya mas lalong nagalit si Dracula. Sinabi ni Dracula na dahil pinatay ng mga tao ang mahal niyang babae ay papatayin din niya ang lahat sa bayan at kukunin ang pag-aari ng mga tao. Pero binibigyan niya ng 1 taon ang mga tao para makaalis. Saka dramatic na sumabog ang pag-alis ng vampira at nagpaulan pa ng apoy. Galit na galit si Dracula na nagwawala sa tahanan nito at sinabing sa loob ng 1 taon ay magtatawag siya ng mga halimaw sa ilalim ng lupa. Ngunit biglang pumasok si Alucard at sinabing huwag niyang gawin iyon dahil marami ang mga inosenteng mamamatay na tulad ni Lisa. Sinabi ni Alucard na hindi niya papayagan ang pagpatay ni Dracula sa maraming tao. Kaya inatake siya ni Dracula. Pagkalipas ng 1 taon ay lumabas ang isang matandang archbishop sa simbahan. Sinabi sa mga tao na natalo nila si Dracula dahil pagkatapos ng 1 taon ay wala naman itong ginawa. Pero biglang nagdilim ang langit, saka biglang umulan ng dugo. Na ikinatakot ng mga tao dahil nagbaha ang paligid ng yaks na regla kasama pa ng nahuhulog na kakaibang nilalang. Natama ng bubog ang archbishop at biglang nasunog ang simbahan na sumabog. Saka nagpakita ulit ang mukha ni Dracula na tapos na ang 1 year nilang palugit sa kanilang renta at oras na para maglitsyon. Saka sinunog ni Dracula ang buong bayan gamit ng malakas na apoy. Naglabasan ang maraming malalaking monster bat at pinagpapatay ang mga tao. Lahat ng tao babae man at bata. Tapos naglalabas pa ng cannon fire ang bunganga ng mga paniki kaya walang nakaligtas. Ang bayan ay naging abo sa loob lang ng ilang sandali. Saka inutusan ni Dracula ang mga paniki na magpunta sa iba pang bayan ng Wallachia at patayin din ang lahat ng tao bilang ganti sa pagpatay sa asawa. Samantala ay nag-uusap ang ilang mga siraulo na umiinom ng alak. Pinag-uusapan nila ang mga alagang hayop na kanilang minamanyak. Tapos sinabi ng isa na kapatid nga niya ang kausap at iisa ang kanilang ama, pero sa tita naman niya ito lumabas. Biglang dumating ang isang lalaki na nababahala at sinabing nakita ang horde na papalapit na sa kanila. Dahil dito ay nagalit ang mga lasing at sinabing kasalanan ito ng pamilya ng Belmonts na gumagamit kasi ng mga magic. Sa isang tabi ay naroon din ang isang lalaki na pilit tinatago ang mukha. Nagpunta ito ng counter para magbayad at umalis. Pero nang hinahanap nito ang pera ay nakita ng mga lasing ang family crest sa damit. Nalaman nilang ito ay mula sa pamilyang Belmont. Kaya ayaw nila itong paalisan kahit binigay na nito ang pera. Sinuntok at sinipa siya ng galit na lasing. Kaya sinabi ng bida na siya si Trevor Belmont at lasing na nilabanan ang mga kapwa lasing. Pinagtulungan siya ng mga ito at sinipa din si Junjun. Kaya sinabi niyang touch everything except my egg sabay atake.
Pinatid siya at hahampasin ng malaking tao. Pero sa huli ay siya pa rin ang lumabas ng inuman. Nagising ang bida sa kakahuyan at nakita ang kalapit na city, pero sarado ang gate nito at pinakita ang maraming pinatay na tao. Nagugutom ang bida at malayo ang susunod na bayan kaya pumasok siya gamit ang kanal. Nakita niya ang bantay na natutulog at lahat ng mga tao doon ay may sakit, at ang iba ay patay na itinapon. Nagpunta siya ng pamilihan at bumili ng karne na ginawa niyang chichirye kahit hindi luto. Saka nagtanong-tanong sa mga tao. Sa gabi ay inaatake sila ng mga halimaw at sa araw naman ay dumarating ang striktong bishop at mga tao nito. May nakita siyang tao na dinala ng isang debalbas na Padre Damaso sa isang gilid, at binubuli dahil mas alam pa daw nito ang magic kaysa sa kanya na tao ng simbahan. Papatayin sana ang lalaki pero tinulungan ito ni Trevor gamit ang kanyang latigo kaya natanggal ang daliri ng bully. Inutusan nito ang kasamang priest warrior para patayin ang bida. Kaya kahit mas maliit ay umatake ang kalbo gamit ang maliit na kutsilyo. Dahil nainis ay pinalo ni Trevor ang kalbo at lumipad ang mata nito. Saka inutusan ang mga pari na umalis at huwag nang istorbohin ang mga tao. Pumasok sila sa tahanan ni Elder at nalaman ng bida na speakers ang mga ito. Nalaman ni Trevor na ang dahilan ng pagkakaroon ng halimaw ay dahil sa pagsunog ng simbahan sa asawa ni Dracula. Nagtanong si Trevor kung bakit naroon ang mga speakers. At sinabi ng Elder na nagpunta sila doon para suportahan ang mga tao. At hinihintay nila ang lalabas na natutulog na hero kapag nagkaroon ng kaguluhan. Nagpakilala si Trevor na isa siyang Belmont at alam nito na alam ng mga speakers ang paggamit ng magic. Sinabi ni Trevor na ang mga Belmont lang sana ang may kakayahan para labanan ang mga halimaw, pero binuwag sila ng mga pari. Kaya wala na daw pakialam ang bida sa mga tao. Sinabi ni Trevor na umalis ang mga speaker para hindi sila mamatay. Pero kasama sa mga namatay ang anak ni Elder Speaker na hindi niya maiwan-iwan. Aalis sana si Trevor pero nakonsensya siya, at sinabing babawiin nito ang katawan ng anak ng Elder, kapalit na aalis sila kinabukasan para maligtas. Kaya kumain siya ng apple at lumabas ng pinto para sa misyon. Nagpunta siya ng isang libingan at walang takot na pumasok sa loob. Nagsindi ng isang sulo at pinapalabas ang narinig nitong nag-ingay. Pero bigla siyang nahulog dahil sa marupok na sahig, katulad ng jowa mong nakakita ng mas gwapo sa iyo. Nakatayong bumagsak pero muling nahulog sa mas malalim na dungeon. Tumayo siya at nakita ang pag-ilaw ng mga bumbilya na dekuryente. May nakita siyang mga taong naging bato. Saka dumating ang isang Cyclops na mabilis siyang inatake. Pero mabilis siyang nagtago at naiwasan ang laser nito. Nahuli siya at tinapon pero muling nakailag. Saka hinagisan ng espada ang dibdib ng halimaw pero buhay pa ito. Kaya kinuha niya ulit ang espada gamit ang tali, at saka tinarget ang ulo ng Cyclops na agad ding namatay. Walang ano-ano ay biglang naging tao ulit ang batong babae. Nagpakilala siya sa babae na inutusan siya ng tatay nito para kunin ang katawan niya. Nagpakilala ang babae na siya si Sypha. Nakita nito ang pagiging tao ng mga kawal pero patay na ang mga ito. Masaya ang Elder na makita ang anak na buhay pa at niyakap ito. Nagpasalamat siya sa bida. Sinabi ni Sypha na baka mayroong natutulog na hero sa ilalim kaya binabantayan ng Cyclops. Pero sinabi ni Belmont na maging sila ay alam na scam lang ang nabalitaan ng mga speakers. Dahil alam niyang technology ni Dracula ang mga nag-iilaw na bumbilya. Sa labas ay tinutukan ng sinaktan niyang pari ang bida. Hindi siya nakapalag dahil marami sila at sinabi nitong pinapatawag siya ng boss nila. Kahit na ayaw magsimba ay walang nagawa ang bida nang pilitin siya. Sa loob ng simbahan ay nakausap ni Trevor ang bishop na sumunog sa asawa ni Dracula. Buhay pa ito at inamin na siya ang nagpasunog sa inakala nitong witch na asawa ni Dracula. Sinabi ng corrupt na kura paroko na hahayaan niyang umalis si Trevor sa bayan na iyon bago ang pagsapit ng gabi. Saka papatayin nila ang lahat ng mga speaker doon dahil naniniwala ang pari na kulang sa tiwala sa Diyos ang mga ito kaya sila inaatake ng halimaw. Sinabi ng bishop na kapag nakinig si Trevor sa kanya ay pwede niyang tanggalin ang status ng bida na excommunicado. Ngunit para sa bida ay mababa pa ang rangko ng bishop. Pero sinabi ng bishop sa sarili na masisira ang iba pang mga syudad at siya na lang ang matitira na boss. Sinabi ni Trevor sa mga speakers na ipapapatay sila ng simbahan dahil sila daw ang sumpa kaya aatake ang mga halimaw ayon sa paniniwala ng mga pari. Pero scam daw ito sabi ng mga speakers, kaya lalabanan nila parehong ang mga corrupt na pari at mga halimaw. Pagsapit ng dilim ay naghanda ang mga tao na patayin ang mga speakers. Samantalang naghanda ang mga halimaw na salakayin ang bayan. Pinasok nila ang bahay ng mga ito pero si Trevor ang naroon. Dinala pala nito ang mga speaker sa dungeon. Nag-usap pa kaunti ang bida at mga pari.
Inilabas ni Trevor ang sama ng loob sa politikong mga pari. Tinanggal ang jacket saka sinaktan ang mga pari. Saka kinulong sila sa loob ng bahay. Nagawa niyang makailag sa maraming mga tao dahil sa paghila sa isang kahoy at tumakbo. Pinapatamaan siya ng pana kaya mabilis siyang nagtago. Muli siyang inatake ng kalbong pare pero ginawa niya itong panangga at ito ang tigok. Pinatay niya ang dalawa pa gamit ang espada saka sinibatang nasa itaas na napana ang kasama. Lucky shot, nakita siya at sinundan ng maraming mga tao. Pero nakita din sila ng maraming mga monster bat. Habang nagkakagulo ang mga tao sa labas ay nasa loob ang bishop na naghihintay. Biglang may pumasok sa pinto na inutusan niyang lumabas. Pero nagsasalitang halimaw ang dumating. Sinabi ng pari na bahay ng Diyos ang pinasok nila pero hindi daw. Saka alam daw ng halimaw na sinungaling ang pari. Nilapitan niya ito at kunwari hahalik sa noo, pero ginawa itong tukneneng na pinagregla. Samantala ay naaubutan ng mga tao si Trevor at napalibutan siya. Itutusok na sana siya sa mga pamalo ng baka pero bigla siyang napaikutan ng apoy. Power pala ito ni Sypha. Sa kagamit pa ang magic ay gumawa ng daan ang babae para maglakad ang bida paalis. Sinabi ng babae na lumalaban daw siya para sa sarili. Sa paglalakad ay inutusan ng malaking pari ang mga tao na umatake. Pero tinuro siya ni Trevor at sinabing maglaban sila ng one-on-one. Natatakot lumapit ang pari kaya pinabisto ng bida ang pagsunog ng bishop sa asawa ni Dracula, kaya sila inaatake ng mga halimaw. At alam ito ng mga pari, kaya sa galit ng mga tao ay pinagkakarne nila ang pari saka pinagtutusok. Biglang nagkaroon ng pagsabog dahil umatake na ang mga monster bats. Tatakbo sana ang mga tao pero tinawag sila ng bida at inutusan ng battle formation. Dahil siya lang daw ang nakakaalam kung paano labanan ang mga halimaw. Saka nagtawag ng malinis na pari na hindi corrupt at inutusang magsalok ng tubig at gawing holy water. Saka sinawsaw nila ang armas sa holy water at naghanda sila ng depensa. Pinalibutan ni Sypha ng ice wall ang mga halimaw na nasasaktan. Sinubukan ni Trevor ang holy water at legit nga, kaya sila umabante sa mga halimaw. Tinusok ng mga tao ang isa saka ito inispada. Nagawang pabagsakan ni Sypha ng salt crystal ang isang halimaw. Saka nilatigo ng bida ang isa pang umatake at nasunog. Sumugod ang ilang mga tao sa tulong ng holy water. Pero inatake ng boss ang bida. Nalatigo ito ni Trevor pero buhay pa. Sumugod ulit ito na nagmumura pero tinusok ito ni Sypha saka pinalo sa mukha. Walang ano-ano ay biglang gumuho ang lupa kaya nahulog sila. Pero mabilis din silang naglambitin. Nakakita pa sila ng libingan na mas malalim kaysa sa dati. At mayroon silang tinakbuhan na mga patibong. Muling nagcrack ang lupa kaya agad silang nagpunta sa malaking axle. Para makatawid ay ginamit ni Trevor ang latigo. Pero marupok na ang mga bakal kaya muling nagtumbahan ang kinapitan nila. Nakaligtas pa rin naman sila dahil mga bida. Saka nakita ang isang pogi at lumulutang nakabaong. Nilapitan nila ito pero may naapakan ng bida kaya ito nagbukas. Doon ay lumabas si Alucard na pinaniwalaan ni Sypha na hero. Pero alam ni Trevor na isang vampira si Alucard at hindi believe ang bida dito. Narinig ni Alucard na Belmont ang bida kaya alam nitong pumapatay din sila ng vampira. Nagtanong si Alucard kung nais ba ni Trevor na iligtas ang mga tao. Sinabi ng bida na wala siyang paki noong una. Pero nagbago ang isip niya dahil sa pagkakakita kay Alucard. Iniinsulto ni Trevor si Alucard dahil nagtatago lang pala ito doon kahit alam ang nangyayari. Kaya kinuha ni Alucard ang espada at hinamon ang bida. Pero pinalipad siya gamit ang latigo. Kaya nagastang pusa ang long hair. Tinawag ni Trevor na Dracula si Alucard saka sinaktan ulit gamit ang latigo. Naghilahan sila ng vampira pero mas malakas ang long hair. Kaya napabunot ng espada ang bida at naglaro sila ng paluan ng puwet. Nag-teleport si long hair pero magaling ang bida na umatake. Nagpaluan pa sila at nagtulakan pero mas malakas ang vampira. Sinipa ni Trevor ang junjun nito pero walang epekto at sinabi pang hindi ito away inuman. Naitapon ng bida saka agad na sinundan ni Alucard. Naglaban pa sila at naputol ang espada ni Trevor pero nasugat ang vampirang nagalit. Muling naitapon si Trevor na na-corner at muntik manyakan ng baklang Blondie. Pero natusok ng bida ang tiyan nito saka sinabing kahit mamatay siya basta mahiwa ang tiyan nito. Kaya napatawa si Alucard. Tinutukan ni Sypha ang vampira ng apoy at sinabing susunugin ito kapag nilagyan ng chikinini si Trevor. Kaya natigil si Alucard at naghilom ang sugat nito. Nagpakilala si Alucard na siya ang anak ni Dracula at kinailangan niyang maghilom sa loob ng 1 taon dahil sa pagpigil noon sa balak ng ama. Alam ni na Alucard at Sypha na magtatagpo silang tatlo, base sa isang speaker na nagmula sa hinaharap, para labanan si Dracula, at tanging si Trevor lang ang inosente.
Kaya daw pinigilan ni Elder si Trevor na umalis. Kinuha ni Alucard ang espada at nagsuot ng magandang damit. Anak siya ni Dracula kay Lisa at ang pagpatay sa nababaliw na ama ang nais daw ng ina. At hinihintay niya lang ang dalawa para tuluyang matalo ang tatay na masama. Nagsimula ang series sa nag-uusap na matanda at Lisa. May dumating na isang matandang nagpagamot sa kanya dahil sa sakit nito. May binigay itong isang bote ng gamot na kailangang inumin ng matanda araw-araw. Ngunit pagbukas nila ng pinto ay nasa labas ang mga pari. Pumasok sila sa bahay ni Lisa at hinalughog ito at sinira ang botika. At dahil ignorante sa centrifuge ay sinabi nilang ito ay witchcraft. Ipinakita ng babae ang libro nito tungkol sa medicine pero sinabi ng bishop na paganism saka tinapon ang libro. Hinuli nila ang babae na nagsabing aalis na lang ito. Saka sinabing huwag siyang sasaktan kung ayaw silang patayin ng kakaibang asawa. Pero hindi nakinig ang pari na feeling kasing lakas ni Yujiro na kaya lahat at sinunog pa nila ang bahay ni Lisa. Naalala ito ni Dracula na nakaupo sa fireplace nito. Sana all may fireplace. Kalaunan ay nag-speech siya sa harap ng mga generals nito. Sinabi niyang oras na para ubusin ang mga walang silbing tao. At ang hukbo ay pangungunahan ng dalawang tao na sina Hector at Isaac. Napatanong si Godbrand kung bakit mga tao ang pinili ni Dracula na leader nila. Kaya sinabi ng boss na mas loyal kasi ang mga ito at hindi manyak na tulad nilang mga vampira. Pinuntahan ni na Hector at Isaac ang boss at nagtanong kung bakit sila ang napili. Kaya pinaliwanag ni Dracula na para sa mga kalahi na vampira ay parang mga chicken joy lang ang mga tao. Pero iba para sa dalawang tao dahil kapareho nilang tao ang nais nilang ubusin. At ito ay dahil sa paghihiganti at susunod sa kanila ang mga general ni Dracula dahil sila ang pinili ng boss na mangunguna. Samantala sa kinaroroonan ng mga tao ay nilinisan nila ang mga bangkay ng mga halimaw at tinapon sa kanal. Umalis ang mga kalahi ni Sypha para magchismis sa ibang lugar. Nalulungkot si Sypha dahil mag-isa lang niya. Pero hindi marunong si Trevor na mang-comfort dahil maging siya ay nasanay na mag-isang naglalakbay. Kaya sinabi ng babae na rudang bida. Ginuhit ni Alucard ang ama at ina. At naluluha ito dahil kinakailangan niyang patayin ang ama dahil lang sa magkaiba silang nais ng kanyang ina. Pinuntahan naman ni Brand si Hector na hawak ang zombie dog. At napatanong dahil parang may mali daw sa digmaan na papasukin nila dahil wala man lang daw plano at order ng pag-atake. Nagsorry daw si Brand kay Hector sa pambabastos nito kanina pero ayos lang sa tao. Saka dumating ang mga bangkay ng mga tao na kinuha ng mga alipin nila. Ginagawa pala ito ni Hector na mga halimaw. Saka naramdaman nila ang paggalaw ng castle ni Dracula gamit ang kakaibang cube nito. Nag-teleport ito sa isang gubat at kawawa ang mga nadamay na hayop. Nag-uusap ang mga bida kung paano nila matalo si Dracula at mapigilan ang pag-teleport ng bahay nito. Malungkot si Trevor dahil wala siyang alak. Pero sinabi niyang maraming mga tinatagong karunungan ng magic ang mga Belmont sa ilalim ng kanilang bahay. At pwede silang mag-research lalo na at marunong sina Alucard at Sypha sa mga magic spells. Saka mabilis din silang umalis ng kaharian na iyon. Nagkakagulo ang mga tao ni Dracula nang sinabi niyang magsitigil sila. Biglang bumukas ang gate at pumasok ang isang vampira na si Carmilla at natigil sila. Nagtanong si Carmilla kung bakit sa tagal ng pag-aasawa ni na Dracula at Lisa ay hindi niya ito ginawang vampira. Kaya nagalit ang boss na pumula ang mata at kinalmot ang kawawang upuan. Tinawag niya si Carmilla sa kwarto nito para mag-usap. At doon ay tinanong ang babae kung bakit ito late sa pagdating. Inaatake daw ng mga tao ang kanyang bayan kaya kinailangan muna niya itong ayusin. Nawala ang galit ni Dracula at inutusan ng babae na samahan ang iba. Samantala ay nagkamping ang tatlong bida sa kakahuyan at nakwento ni Alucard kung paano nagkaroon ng love story sina Lisa at Dracula. Scientist at philosopher daw ang tatay nito at alam ang mga natatagong kaalaman na nakaligtaan ng mundo. Nag-travel siya dahil kay Lisa para pag-aralan ang buhay ng mga tao at nagiging tao sana siya. Pero dahil sa kagagawan ng mga gago na pari ay natigil ang pagbabago sana ni Dracula. Kaya napalitan ng galit ang nararamdaman nito para sa mga tao. Natigil sila at agad pinatay ang apoy nang makarinig ng ingay. May dumating na mga halimaw kaya agad silang naghanda. Inilabas ni Alucard ang espada at hinarap ang mga dumating na dinosaur. At tinuhag ang mga ito sa leeg na parang barbecue. Nakita ito ng dalawang monster na nag-teamwork at inatake si Alucard. Medyo nahirapan siya pero agad din siyang tinulungan ni Trevor at nilatigo ang isa. Saka tinagpas ang isa gamit ang armas ng kalaban. Kinanyan sila ng 3 pang halimaw kaya mabilis na umilag ang dalawa. Tinulungan sila ni Sypha gamit ang magic at pinabalik ang fireball sa mga halimaw na namatay. Ngunit mas lumaki ang boss monster na naging dragon bat at nagbuga ng mas malaking apoy.
Napigilan ito ni Saifa, at nang muling magpalabas ng apoy ang halimaw ay pinasabog ni Saifa ang apoy sa loob ng katawan nito mismo. Kaso ay may nakatakas pa daw na isa. Ipinakita ang nakaraan ng itim na Saitama na alipin nito dati ng Crusader. Pero dahil nagbasa lang siya ng libro ay pinagpapalo na siya ng boss. Saka sinabi ng boss na mahal niya ang kalbo kaya niya ito sinasaktan. Sira ulo na boss. Biglang sinangga ni Isaac ang latigo at tinalon ang boss at pinatay. At dito nagsimulang mawalan siya ng tiwala sa salitang love. Dumating si Brand na sinabing may nakauwi pa na halimaw pero namatay din. Saka pinag-aralan ni Kalbo ang katawan nito. Paglabas niya ay nagkakagulo ang mga generals kung paano sila aatake. Sinabi ni Isaac ang tungkol sa pagka-ambush ng mga halimaw at naisip nitong sina Alucard at ng isa pang Belmont ang dahilan nito. Nang marinig ni Carmilla ang Belmont ay natakot siya at sinabing dapat nilang bantayan ang dating tahanan ng mga Belmont dahil naroon ang mga armas na pwedeng pumatay sa kanilang uri. Ipinakita ang nakaraan ni Hector noong bata pa siya na nakita ang namatay na aso. Ngunit gamit ang magic ay binuhay ito at ginawang kalaro. At patuloy pa rin itong ginagawa at gumagawa pa ng mas maraming mga halimaw. Nilapitan siya ni Carmilla at nagtanong kung paano niya nakilala si Dracula. Nang mamatay daw ang asawa ni Dracula ay pinuntahan nito si Hector para magpatulong na gumawa ng maraming mga halimaw. Idol daw ni Hector ito noon dahil pakiramdam niya ay galit ito sa mga tao. Ngunit nawala daw ang apoy kay Dracula kaya nanibago si Hector. Dahil loyal ang mga halimaw ni Hector sa kanya ay sinabihan siya ni Carmilla na gumawa ng mga halimaw na pwede niyang pangunahan para salakayin ang isang bayan kahit na hindi alam ni Dracula. Nagpunta naman ang mga bida sa dating castle ng mga Belmont. Sinira daw ito ng simbahan noong 12 years old pa siya. Hinanap nila ang entrance patungo sa underground base kung saan naroon ang mahahalagang kayamanan ng mga Belmont. Nahihirapan si Trevor sa pagtanggal sa mga bato. Pero walang hirap na pinagpupulot ito ni Alucard at nalinis ang daan. Nakita nila ang pinto pero hindi ito mabuhat ng vampira. Dahil isa pala itong magic door, pero hindi alam ni Trevor kung paano ito buksan. Ngunit sa tulong ni Saifa ay nabuksan niya ito gamit ang ancient language. Kinantsawan nila si Trevor dahil hindi niya alam ang sariling magic spell. Nakita nila ang malawak na ilalim ng bahay na iyon. Galing ng France ang mga Belmont pero lumipat sila sa kung saan naroon ang trabaho. At pinatayo ang kaharian na iyon para sa mga Belmont. Inalala ni Trevor ang nakaraan saka mabilis silang nagpunta ng pinakailalim para maghanap ng mga gagamiting bagay. Napatanong si Saifa kung anong ginagawa doon ng mga Belmont. At nakita ni Alucard ang ulo ng mga vampira na pinatay ng mga Belmont. May nakitang box si Trevor kaya na-excite siyang kinuha ito. Nag-ilaw pa ang ball at pagbukas ng bida ay naroon ang isang parang kakaibang sex toy. Pero armas pala ito. Nagbasa naman agad si Saifa at na-amaze siya sa koleksyon doon ng mga Belmont. Pero para kay Alucard ay hindi siya excited dahil pampatay naman lahat ng vampira ang naroon. Samantala ay pinuntahan ni Brand si Dracula at nagtanong na kung papatayin nila lahat ng tao ay ano na ang pagkain nila sa hinaharap. Ayaw daw nito ang dugo ng baboy dahil nagkaka-LBM siya. Nagalit ang boss na nilapitan si Brand at tinuya, dahil kunwari lang ito pero walang ibubuga. Pero hindi lumaban si Brand at umalis dahil sa takot. Sinabi niya kay Carmilla na nawawala na sa utak si Dracula at aalis na daw siya at walang balak bayutin si Carmilla. Kaya sinipa ng babae si Brand na nahulog. Saka inapakan at sinabi sa lalaki ang nakaraan. Ginawa daw siyang chicks ng isang vampira na nagpromise na ibigay ang mundo sa kanya. Pero naging matandang ulol ito, kaya binitay niya at tinanggal ang ulo. Nang puntahan niya si Dracula na leader nila ay nadismaya ulit siya dahil isang matandang ulol na naman ito. Kaya hindi siya papayag na maging boss ito. Ipinakita ang buhay ni Brand na hinahabol niya ang mga mandirigma at pinapatay ang mga ito na walang laban. Pinutol niya ang ulo ng isang naipit sa talampas, saka tumalon sa barko nitong naglalayag. Vampira naman siya na kalahi ni Thor. Umiinom siya at humingi pa ng dugo at beer. Pero baboy ang dinala ng kalaban ni Frodo. Kaya naisip ni Brand na tama si Carmilla na may mga bagay na dapat ayusin. Muling nilalapitan ni Carmilla si Hector para lagyan ng laso ng utak nito na traidorin si Dracula. Dahil nagiging para silang mga tuta na hindi naasikaso ng boss. Sinabi pa ng babaeng vampira na ang susunod na mamamatay ay si Hector dahil tao lang siya. At paano daw papatayin ni Dracula ang lahat ng tao kung ang babaeng mahal nito ay hindi niya ginawang vampira? Sinabi ni Hector na nais lang niyang gawin ang trabaho. Pero ayaw siyang tigilan ng babae na sinabing aagawin nito ang trono ni Dracula. Sinabi ni Hector na malakas si Dracula at walang kaya ang puwersa ni Carmilla. Kaya sinabi ng babae na kailangan ng tulong ni Hector. Pinakita ng kausapin ni Dracula si Isaac.
Dahil niligtas noon ni Dracula ang kalbo na gawing potion ng mga tao ay naging loyal ito na magsilbi sa nais ng vampira. Naiinis si Brand na pinangunahan ng ibang vampira na puntahan daw nila ang malapit na bayan para uminom ng dugo ng tao. May tinapon namang damit si Dracula sa isang lugar gamit ang advanced tech nitong salamin. Naglakad siya sa palasyo at naramdaman ang kakaibang pagtrato sa kanya ng mga kasama. Maging si Hector ay patuloy lang sa pagtatrabaho. Pinuntahan niya si Isaac na natatangi at nag-iisang pwede niyang pagkatiwalaan. Samantala ay nakaabot na sa isang bayan sina Brand sakay ng kanilang mga kabayo. Sinira nila ang mga bahay at mabilis na nagwantasawa sa pagpatay at pag-inom ng mga dugo ng kawawang mga tao. Nag-usap naman sina Sypha at Trevor at dahil malungkot ang babae ay tinawag ito ni Trevor na tabihan siya. Hindi natulog si Alucard dahil nakatulog na siya ng mahabang panahon. Feeling ni Sypha ay malungkot si Trevor. Ngunit mas malungkot pa rin daw si Alucard na kapag kinakausap ay walang emosyon na malamig na yelo. Pinuntahan ni Brand ang kalbo na nagpepenitensya at sinubukang lasunin ito para traidorin si Dracula. Aalis na sana siya pero bigla siyang sinakal ng kalbo gamit ang matalim na latigo. Bumagsak ang hindi nakalaban na vampira, saka sinaksak ito ni Isaac gamit ang magical knife kaya nag-apoy ang vampira na namatay. Buti nga sa'yo gago. Samantala ay nanonood si Carmilla ng porn nang biglang may kumatok. Hinahanap nila si Brand pero hindi nila alam na ginawa na itong abo ni Isaac dahil na COVID at pinalipad sa hangin. Sa library ay masayang nagsasaliksik si Sypha dahil maraming karunungan ang library. May sekretong teknik din kung paano palakihin si Junjun. Nasabi naman ni Alucard na literal na biglaan daw ang kanyang paglaki. Kaya sinagot siya ni Sypha na isa pala siyang bata sa katawan ng isang matanda. Isang araw ay nag-usap sina Hector at Isaac sa labas ng castle para iwasan ang tenga ng mga vampira. Nagplano sila na magkaisang pagbigyan ang nais ng mga vampire generals na sakupin ng Braila, na isang strategic base para manalo sa laban. Bumalik sila at sinabi ni Hector kay Carmilla na pumayag na si Isaac na atakehin nila ang Braila. At nag-report naman si Isaac kay Dracula at sinabi ang gagawin nila. Mabibigyan daw ng kaunting kapangyarihan si Carmilla pero walang paki si Dracula basta ang mahalaga ay patuloy ang pag-ubos sa mga tao. Naikwento nito na minsan na siyang natraidor ng mga negosyante sa nasa sakupan ng bayan. Sinunog ng mga ito ang bayan kaya napilitan ng mga tao na lumikas kasama ng mga pamilya nila. Bago aalis ang mga merchant ay kukunin sana nila ang kayamanan ng iba. Pero dumating si Batman at ginawang pagkain ang mga kurakot na magnanakaw. Nilagyan niya silang lahat ng chikinini at wala ni isa ang nakatakas. Kasama ng vampira ang mga alagad na dinala sa kanya ang mga tao. At naaswang ang mga ito sa kamay ni Dracula. Sa kanya ito ginawang bakod para makita ng ibang mga tao. Dumating sina Carmilla at Hector at sinabi nila ang balak na pag-atake sa Braila. Na kunwari sinang ayunan ni Isaac kahit nasabi na niya ito kanina. Agad namang pumayag si Dracula na dalhin ang bahay sa Braila. Basta ang mahalaga ay mamamatay ang lahat ng tao doon. Sinabi ni Carmilla kay Hector na kontrolado na niya ang sitwasyon kaya napatanong si Hector kung ano siya sa babae. At sinabi ng Beach na isa daw siyang puppy. At hindi na maka-atras dahil naipit na ito. May nalaman si Sypha kaya agad niyang tinawag sina Trevor at Alucard. Sinabi nitong may paraan na nalaman ang mga Belmont para magawang maipako sa iisang lokasyon ang nagte-teleport na castle ni Dracula. Nag-uusap sila nang biglang lumindol ang bahay. Dahil sa labas ay mayroon palang mga halimaw na sinusubukang buksan ang pinto. Matibay ang pinto na hindi basta nasisira. Kaya lumaki ang kaldereta at mas lalong binubugbog ang kawawang spell door. Sinabi ni Alucard na aayusin nito ang nasira na magic mirror na pwede nilang gawing portal, samantalang magpatuloy si Sypha sa pag-research kung paano matalo si Dracula. Inilabas ni Trevor ang bagong latigo at naglambitin pataas para harapin ang mga halimaw. Dahil hindi napapagod ay nagawa ng mga halimaw na masira ang magic door at saka dahan-daang pumasok. Sinubukan ni Trevor na kalsuhan ang pinto pero matigas ang ulo ng kahoy. Na-activate ni Alucard ang mahiwagang salamin at nakita ang castle ng ama. Pinag-teleport ni Dracula ang castle sa Braila at kawawa ang naglilinis ng kalsada na nabagsakan. Matapang na sinalubong ni Trevor ang higanting kambing na sinisira ang kanilang base. Gamit ang latigong bakal ay tinalon niya ang batok ng kambing, saka sinubukang gilitan ang leeg gamit ng malaking espada. Kaso ay naipit siya at naitapon ng malakas na halimaw. Samantala ay lumabas sina Carmilla kasama ang iba pang mga general at mga tao nila. Hawak ni Carmilla ang bishop na ginawa nilang halimaw. Nagpunta sila ng lawa kina Hector at inutusan ni Carmilla ang zombie bishop na gawing holy water ang tubig. Naging holy daw ang tubig pero kasamang namatay ang bishop. Naglabasan ang mga bantay ng Braila pero mga tulad din nilang mga vampira.
Inutusan ng leader nilang vampira ang mga kasama na sirain ang tulay at hinila ang pundasyon nito. Kaya nahulog ang mga kawal ng mga generals ni Dracula at nasunog sa tubig. Kina Trevor ay inatake ng halimaw na marunong sa kung fu ang bida, kaya nahihirapan siyang talunin ito. Nabitawan niya ang espada dahil sa galing ng kalaban. Pero gamit ang letigong bakal ay natalian niya ang kalaban. Pero may umatake na nagbubuga ng apoy kaya ito ang naunang pinatay ng bida. Kaso nang sumabog ay naitapon din siya. Sumunod agad ang kalaban gamit ang sibat na pinigilan ng bida na gamitin ang armas na nahulog. Kaya nag-breakdance si Trevor at inagaw ang sibat at pinatay ang kalaban. Sumunod ang isang ibon na binato niya ng blade pero nakaiwas at nadagat siya. Pinagpapalo niya ng ibon na tumayo sa harap niya. Pero walang epekto at siya ang pinaypayan ng pakpak. Inatake siya nito pero nagawa niyang unti-unting masira ang depensa ng ibon gamit ng pagpalo dito. At dahil bukas ay nagawa siyang saksakin ng bida. Ngunit sumunod naman ang isang galit na pango na paniki. Samantala sa castle ay gumawa ng bridge na tali ang mga naka-uniform na vampira. Mga tao pala ito ni Carmilla na nasakop na ang Braila dahil ito ay napagplanuhan na niya. Sumugod ang mga sundalo ni Carmilla sa castle ni Dracula, samantalang inutusan ng babae si Hector na maglakad dahil pag-aari na niya ito at wala nang magagawa pa ang lalaki. Sa kinaroroonan ni Sypha at Alucard ay ginamit ng babae ang magic spell. Dahil balak niyang dalhin ang castle ni Dracula sa kinaroroonan nila at doon na lang ipapako para hindi na makapag-teleport pa. Sa castle ay nakapasok ang mga sundalo ni Carmilla at nilabanan ng mga tao ni Dracula sa pangunguna ni Isaac. At napatay nila ang marami dito. Agad na nagsumbong si Isaac at nalaman ni Dracula na kalaban nila ang mga sundalo ni Carmilla. Patuloy sa paglaban si Trevor sa malaking paniki na tumalon kina Sypha at Alucard. Pero nilatigo ni Trevor at sumabog. Nagpatuloy sa pag-agaw si Sypha sa manibela ng castle ni Dracula. Pero nahihirapan siya dahil sa uri ng makina ng pagkakagawas sa castle. Dahil sa ginawa niya ay nagkakaroon ng glitch, kaya ilang beses na nag-teleport ang castle sa Braila at sinira ang lahat nitong madaanan. At kitang-kita ito ni Carmilla at Hector. Nag-teleport ang castle sa tubig kaya nagka-tsunami at maraming mga sundalo ni Carmilla ang nasunog ng holy water. Maging sa loob ng castle ay kanya-kanyang takbo ang mga hindi naliligo. At marami ang nasunog, ngunit sa huli ay nagawa pa rin ni Sypha na mapag-teleport ang castle sa ituktok nila. Sa loob ng castle ay pinakitang tinalo lahat ni Dracula ang mga sundalo ni Carmilla. At naging red ang kulay ng buwan at mata ng boss. Para makalabas ay gumawa ng elevator na gawa sa yelo si Sypha at unti-unti silang umangat. Paglabas nila ay agad ding tinapon ng babae ang yelo para daw di matunaw at masira ang tirahan ng Belmont. Saka agad silang naghanda para pasukin ang castle. Patuloy sa pag-aaway ang mga vampira, pero lahat sila ay natigil nang makita ang tatlong bida na pumasok. Instinct silang sama-sama na umatake sa mga tao pero mabilis lang silang pinagpapatay ng mga bida. Gamit ni Trevor ang latigo at sumasabog ang ulo ng matamaan nito. Nagpalabas ng apoy si Sypha sa kaagad na umabante si Alucard na naging lobo. Kinagat nito ang leeg ng isang extra sundalo. Tutusukan sana siya ng isa, pero ito ang tinusok niya gamit ang lumilipad na espada. Naging Alucard siya ulit at umatake gamit ang karate. Gumawa ng maraming ice stick si Sypha, at pinatamaan ang ilang mga umatake. Pero nakalapit ang isang general na kanyang kinalaban ng malapitan. Magaling ang vampira sa pag-ilag sa kanyang ice attack. Gumawa si Sypha ng malaking ice na iniwasan pa rin ng vampira sa kapamatong na inapakan. Pero hinati ni Sypha ang kawawang Naruto run nito. Ginamitan ni Trevor ng latigo ang magaling din na isa pang general. Nagkasubukan sila ng kaunti at nakailag ng maraming beses ang vampira. Pero nagawa niya itong talian at isubo ang sex toy nito. Saka ginawang granada ang vampira na kinadamay ng iba. Pinatay lahat ni Alucard ang kalaban. Kaya inatake siya ng isang inchik na vampira. Nagawa niyang mahati ito sa ulo, pero naging usok at umatake ng likod. Kasabay ng isa pang kalbo na sinuntok si Alucard na naitapon. Pero tumulong si Sypha na ginawang yelo ang usok at binasag. Dalawang vampira na lang ang natira kaya gamit ang teamwork ay parehong tumalon sina Alucard at Trevor. Tinalian ni Trevor ang mga vampira pero nakailag ang liit mata. Pero nahuli ang kalbo na bumagsak. Nakailag sa tali ang singkit pero hindi nakailag sa espada ni Alucard. At mabilis din na sinunog ni Sypha ang kalbo na naging abo. Patuloy naman sa pag-ubos si Isaac sa iba pang mga sundalo ni Carmilla. Kinalaban niya ang isang vampira na inagaw ang sariling armas at tinusok sa kalaban. Nakita niya ang paparating na Alucard, at muntik pa siyang matuhog ng espada nito. Sinabi niya agad ito kay Dracula kaya mabilis silang nagpunta sa kwarto ni Dracula. Hanggang sa huli ay nanatiling loyal si Isaac kay Dracula.
Kaya napahanga ang boss, dahil mortal lang ang kalbo samantalang siya ay immortal pero tinataya nito ang buhay para sa boss. Kaya pa simple na gumawa ng portal na salamin si Dracula at mabilis na tinapon si Isaac para makaligtas. Magkakasama sina Trevor, Sypha at Alucard na hinarap si Dracula. Tinusok ito ni Alucard ng espada pero madali lang siyang sinampal ng ama. Inipit ng vampira si Trevor na bumagsak at napasukan ng dugo. Umatake ng apoy si Sypha at nag-shield ng crystal pero sinuntok din ito. Muling sumuntok si Trevor pero bagbog pa rin siya. Patay na sana siya kung di tinulungan ni Alucard. Inapuyan ni Sypha ang boss pero nasmack ulit siya. Saka pinalipad din si Blondie. Pero nagawang masaksak ni Trevor ng stick si Dracula habang inaayos ni Sypha ang sugat. Nakipag-touch me not si Trevor kay Dracula. Pero pinulot siya ng boss at tinapon kay Sypha. Niyakap ni Alucard si Dracula pero idol nito si John Cena na inismash ang kanyang ulo. Pero idol ni Alucard si Parandopo at pinumpiang ang leeg ni Paquito, kaya siya sinampal. Tinusok ni Sypha ng yelo ang paa ni Dracula saka agad na nilatigo siya ni Trevor nang may pasabog kaya nagkausok ang paligid. Nanghina si Dracula na napaluhod pero nagalit at sinabing di siya pipitsugin na vampira. Nagpalabas ito ng malaking fireball na mabilis ding pilit tinulak ni Sypha. Ngunit malakas ang kalaban kaya dumating din si Alucard na tumulong sa pagtulak gamit ang espada nito. Napigilan nila ang momentum ng ball ang apoy at naitapon ito pabalik sa nagkalat. Saka sinaksak ni Alucard ang ball ang apoy na sumabog na nag-iwan ng malaking butas. Patuloy sa labanan ang dalawang ginagaya sina Baki at Yujiro. Pwede namang magkape at mag-usap kasi, kaya nasisira ang library nilang maganda. Naitapon ang natatalo na Alucard na agad ding sinundan ni Dracula, na nakangiti pa. Sinabi ni Alucard na noong namatay si Lisa ay namatay din si Dracula. At nagpapakamatay lang siya pero damay lahat. Nasaksak ni Alucard ang dibdib ni Dracula pero hindi daw abot ang kiliti sa loob dahil maiksi ang tusok. Patuloy sa paglaban ng dalawa ngunit napapa-atras ang natatalong Alucard. Pero mabilis silang hinahanap ng dalawa pang bida. Ginamit ni Alucard ang bilis nito at nasaktan si Dracula. Pero nag-timing ito at nahuli ang anak at inuntog-untog sa sahig. Saka sinuntok na naitapon. Lumalaban naman ito pero galit na si Tatay Dracong kaya naihagis ulit si Alucard. Ngunit natigilan si Dracula nang makita ang kwarto ni Alucard. Naalala nito si Lisa at napatanong kung bakit niya pinapatay ang sariling anak. Kaya nawala ang galit niya at naalala ang nakaraan nila ni Lisa at Alucard. Kinuha ni Alucard ang isang matulis na kahoy at lumapit sa ama. Nagpaubaya si Dracula na saksakin ng anak kahit naluluha din si Alucard. Nasaksak ang boss at kasabay na nabasag ang salamin dahil pumangit ito. Saka dumating si Trevor na pinugot pa ang patay na gamit ang espada. Sinunog agad ni Sypha ang bangkay ni Dracula dahil baka bumangon pa ito kapag makasinghot ng regla. At tuluyan itong naging usok na umalis ng castle. Nalulungkot si Alucard dahil sa pagpatay sa tatay, pero alam niyang patay na ito buhat ng mag-iba ang ugali na naging napakasama. Tahimik na hinawakan ni Sypha ang kamay ng dalawang lalaki, saka sila lumabas ng castle. Balak sana ni Alucard na bumalik sa Gresset at matulog sa ilalim nito ulit. Pero hindi daw nito pwedeng iwan ang castle dahil naroon ang lahat ng karunungan ng ama. At ayaw niyang nakawin lang ito ng iba. Sinabi niya sa mga kasama na gawin itong libingan niya. Nasira ang castle kaya hindi na ito makapag-teleport. Tapos katabi pa nito ang bahay ni Belmont na isa ding kinalalagyan ng maraming karunungan. Kaya sinabi ni Trevor kay Alucard na ibinibigay niya ang tahanan niya. Gawin daw itong tahanan ni Alucard at huwag libingan. At siya ang maging last defense nito sa mga magnanakaw. Samantala ay nakasurvive si Isaac na umiinom ng tubig, nang biglang paligiran siya ng mga tulisan. Sinabi ng boss nilang peke na Samurai X, na kukunin nila si Isaac at ibebenta. Kaya nagalit ang kalbo na mabilis tinalon ang tulisan at sinaksak sa dibdib. Nilundag nito ang debalbas at tinusok ang mata sa kapinatay. May bumunot ng espada pero tinanggal ang mukha gamit ng latigo. May umatake pang dalawa pero madali lang natamba ang una gamit ng latigo saka sinaksak. Saka kinutsilyo ang isa pang medyo magaling. Kinagabihan ay kumain ng karne ang kalbo. Saka nilapitan ng ekstrang namatay na. Nais daw niyang gumawa ng army at dahil Forge Master naman siya, ay ginawang halimaw ang nananahimik na sana. At kinabukasan ay kasama na niya ang mga ito bilang mga alagad. Samantala ay nag-usap sina Trevor at Sypha. Sinabi ni Trevor na bumalik ang babae sa mga kasama nitong speakers. Pero buhat nang makilala ni Sypha si Trevor ay nagkaroon siya ng mga exciting na experience. At kahit patay na si Dracula ay nagkalat pa rin ang mga vampira at mga corrupt na pari. Pwede daw niyang gawing sidekick ang lalaki lalo na at naging mature na ito. Inaya ni Sypha ang lalaki na sumama sa kanya na tinanggap naman ng lalaki.
Saka sila nag-date sa ilalim ng araw. Pinakita naman sina Carmilla at Hector na magkasama pa rin at nagtatago ang babae sa araw. Inakala pa nito kung balak ni Hector na tusukin siya ng stick. Pero walang balak si Hector. Pagkatago ng araw ay lumabas si Carmilla saka sinabing patay na si Dracula. Pinatayo niya si Hector pero patraidor na tinalian siya ng kadena ng sundalong vampira. Sinabi ni Carmilla na aso na niya si Hector saka pinagsusuntok-suntok ito. Saka pinaglakad na hila-hila ng kabayo. Kinabukasan ay nagpaalam na sina Sypha at Trevor kay Alucard para sa kanilang paglalakbay. Gentleman si Alucard sa babae, pero gago kay Trevor na napapangiti na lang. Saka kumaway na nagpaalam. Sa castle ay naalala ni Alucard ang ama na na-imagine pa nito. At napagtanto na ganun pala ang pakiramdam ng tatay niya noon bago pa nakilala ang kanyang ina. Umupo siya at naalala ang nakalipas kasama ng ina. Saka napapaiyak. At natapos ang series. Walang saysay ang malaking bahay at maraming pera kapag boring din lang naman ang buhay. Nagsimula ang series kay Alucard na nasa gubat. Nanghuli siya ng isda at kumuha ng mga berries. Saka din siya umuwi sa malaki nitong bahay at kumain mag-isa. Samantala ay pinakita sina Trevor at Sypha na naglalakbay pa rin nang biglang dumating ang 4 na halimaw. Nagkunwari silang natatakot panandalian para makalapit ang mga halimaw. Saka biglang lumipad ang babae at inapuyan ang 2 nagulat. Mula sa likod naman ay lumabas ang malaking bulalo na may maso. Pero na-headshot ito ni Trevor gamit ang mahiwagang latigo na sumabog. Ngunit inatake siya ng isang werewolf kaya nabitawan niya ang armas. Tinuhad niya ito sa betlog pero hinawakan siya ng lobo. Saka tinapon at hinahabol ng suntok pero mabilis na umiilag ang lalaki, sabay suntok sa leeg at sipa sa tuhod. Tumakbo naman ang isang nasunog sa gubat. Umatake ang isa kay Sypha pero pinaglaruan lang niya ito saka sinunog at naglaho ang ulo. Sa kanya hinabol ang tumatakbo gamit ang mga lumilipad na yelo. Gumawa siya ng sibat na yelo at pinatay ang halimaw. Patuloy na binugbog ni Trevor ang taong lobo na naputol ang tuhod at sa kanya binali ang leeg gamit lang ang pang 1FC na lakas. Saka din nila kinuha ang bangkay ng lobo para sa kaligtasan. Pinakita naman si Carmilla na nakauwi na sa kaharian nito. Naroon ang mga kapatid niyang sina Striga at Lenore at pinakilala din niya ang naging kawawang Hector na naging alipin. Agad nilang kinulong si Hector sa katrinato na parang aso, at pinakain ng kanin na may langaw. Pinakilala rin si Morana na isa pang kapatid ni Carmilla saka sila uminom ng dugo ng virgin. Sa isang bayan ay pinakita si Saint Germain na nakikipagtawaran sa isang maglalako ng apple. Nagugulat ito dahil biglang naging ×2 ang presyo ng benta ng babae. Pero natigil sila nang biglang dumating sina Sypha at Trevor hila-hila ang bangkay ng nakahubad na taong lobo. Nakilala ng mga bida ang lord ng maliit na bayan na si Judge Calbo. Tapos biglang dumating ang grupo ng mga pari na pinangunahan ni Sala. Sinabi ni Sala na namatay na daw si Dracula pero hindi nagsalita ang mga bida. At natraidor daw si Dracula sa Bra Island ng mga tao nito. Hinahanap ng mga monk ang pumatay kay Dracula dahil kung hindi daw nila pinatay si Dracula ay masaya sana silang lahat. Mabilis na pinaalis ni Judge ang mga monk at nakilala ang mga bida. Saka may bumili sa ngipin ng werewolf ng 3 coin kada isa. Dahil pinatay nila ang werewolf ay nabigyan ng libreng beer si Trevor na napasabing mas masarap daw ang beer kaysa sex. Kaya sa inis ay ginawang yelo ni Sypha ang beer ni Trevor. Bakit kaya na-offend yung babae? Paki-comment nyo nga. Nagpunta naman si Isaac sa isang bayan kasama ng mga monster slave nito. Nakausap niya ang isang collector ng mga magical na bagay. Dahil same feather flock together ay binigyan ng merchant si Isaac ng magic mirror na halos tulad ng gamit ni Dracula. Doon ay nakita niya ang traidor na Hector sa castle ni Carmilla at nalaman niya ring si Carmilla ang boss doon. Nagpasalamat si Isaac na umalis at maghahanap sana ng barko. Wala siyang balak patayin ang mga tao doon, ngunit dahil sa Muslim na bantay na binantaan si Isaac, ay nagalit ang kalbo at inutusan ang mga gutom na halimaw na kainin ang mga tao. Kaya masaya at walang hirap na kinain ng mga halimaw ang mga tao doon. Saka sila nagpunta sa isang pantalan kung saan naroon si Captain Pirate. Sinabi ni Isaac na pwede niyang kunin ng puwersahan ang ship at patayin ang captain at mga tao nito. Ngunit sinabi ng captain na bayaran sila ng coin at huwag kainin ang mga tao nito at ilalayag nila si Isaac at mga halimaw nito. Nagustuhan ni Isaac ang ugali ng captain na nagpakilala at nagkaroon sila ng kasunduan. Samantala ay nagpaplano naman sina Carmilla kung paano nila mapapalawak ang kanilang kaharian. Sasakupin daw nila ang mga bayan na malapit at gagawing call at bicall ang mga tao. Natutuwa daw ang mga vampira sa mga tao na pagkain dahil malakas daw silang magpadami. Napatanong ang iba kung paano nila magagamit si Hector na gumawa ng maraming halimaw para sa kanila,
lalo na at trinidor ito ni Carmilla at pinahirapan. Kaya sinabi ni Lenore na siya ang bahala kay Hector. Nagising naman mula sa masarap na exercise sina Sypha at Trevor. Kaya pala nagalit ang babae nang sabihin ni Trevor na mas masarap ang alak kaysa Chicken Joy. Habang nasa bayan ay nilapitan ni Jermaine si Trevor at nilibre ng tinapay. Sinabi ni Jermaine na alam niyang mula sa Belmont si Trevor at kilala ang dating pamilya nito. Nagtanong siya kung ano ang pakay ni Trevor doon pero umalis na ang bida. Sa malapit ay naroon din ang mga ex-pari na sala. Nilapitan sila ni Jermaine at sinabing nais sumali sa kanila bilang scribe. Sinabi ni Sala na yung dating scribe nila ay ginawang pagkain ng halimaw. Pero sinabi ni Jermaine na alam niya ang bagay tungkol kay Dracula at sa impyerno. Na nais namang malaman ng mga pari, kaya nagkasando silang bibigyan nila ng access si Jermaine sa kanilang library kapalit ng kaalaman nito tungkol kay Dracula. Habang nagsasalok ng tubig si Alucard ay narinig niyang may paparating. Kaya kumuha siya ng bato at binato ang isa. Sabay gamit ng bilis na tinalon ang isang babae. Sinabi ni Alucard na hindi siya pwedeng huntingin pero sinabi ng babae na hindi nila siya sasaktan. Nais nila ng kanyang tulong at nagpakilala ang mga ito na mula sa Japan. Sinundan daw nila ang bakas ng isang Japanese vampire general na napatay na nina Alucard sa Braila. Nais ng dalawa na sina Sumi at Taka na turuan sila ni Alucard kung paano labanan ang mga vampira para mapalaya ang mga kasamang tao sa Japan. Sinabi ni Alucard na pinatay na nila si Dracula at siya na ang bagong boss. At dahil nais din ng nanay na ibahagi sa mundo ang dunong ng ama, ay tinawag niya ang dalawa para simulan ang pagsasanay. Nag-usap sina Sypha na titigil na daw sila sa adventure pero pagkatapos nilang mapatay ang mga nagkalat na halimaw. Nag-uusap sila tungkol sa kakaibang bayan na napuntahan nila nang biglang magpakita si Judge Calbo sa likod. Inakala nila kung laban na pero kape pala ang nais nito. Nagpakilala ang mga bida na sila ang pumatay kay Dracula at ng tunay nilang pagkatao. Dahil sa nalaman ay sinabi ni Judge ang nangyari sa kanilang bayan ng gabing may dumating na mga halimaw. Ni lips to lips ng halimaw ang kawawang mga nagbebenta ng mahal na prutas. May nagtago pang hindi nagbabayad ng tax pero nahuli pa rin. Dahil si Judge ang boss doon ay tinipon niya ang mga kawal at matapang na nilabanan ang mga halimaw gamit ang mga armas na nilagyan ng asin at tae para mamatay ang masugatan. Dahil sa teamwork ay napatay nila ang isa na na-slice sa leeg. Pero tumakbo ang isa at iniwasan ang mga palaso. Saka nagpunta ng simbahan ng mga pari. Agad itong sinundan ni na Judge at nagulat sila dahil tahimik sa loob. Kinausap pala ng halimaw ang mga tao sa loob. Saka biglang nagkidlat at tumigil ang ulan. At mula daw noon ay naging kakaiba na ang mga pari na na-corrupt at hindi na pinapapasok ang mga tao doon para sana magsimba. Nag-ipon din ng mga tao si Sala at naging malakas na ang puwersa nila na kayang tapatan si Judge. Inaya ni Judge ang dalawa na alamin kung ano ang ginagawa ng mga pari dahil mga hero naman sila. Ayaw sana ni Trevor pero gusto ni Sypha kaya mag-iimbestiga sila sa bayan. Sa barko ay nag-usap naman si Captain at Isaac. Nagtanong ang Captain kung ano ang kwento ni Isaac. At sinabi niya ang lahat ng nangyari maging ang pagtrabaho niya kay Dracula at pagbagsak ng kaharian nito at pagtapon sa kanya sa desert. Maging pagbibigay ng isang tao sa kanya ng regalo na mahiwagang salamin. At ang balak nito na pagpatay sa lahat ng tao, dahil sa masama at traidor na ugali ng tao. Sinabi rin nitong papunta sila sa kaharian ni Carmilla para gumanti para kay Dracula. Pinakita rin ang armas nito at kakayahang mag-revive ng mga halimaw. Pero sinabi ng Captain na bakit daw nabubuhay si Isaac sa pangarap ng iba tulad ni Dracula. Pwede naman siyang magkaroon ng sariling storya para sa buhay. At pwede din niyang gamitin ang kakayahan para maturuan ang mga tao na maging mabait, imbes na ubusin silang lahat. Saka binigyan si Isaac ng libreng tubig na may malalim na kahulugan. Nagpunta si Lenore sa kulungan ni Hector at binigyan ito ng isang piraso ng blueberry. Sinabi nito sa tao na 4 silang namumuno sa kaharian at siya ang peacemaker. Bibigyan pa sana ni Lenore ng chicken joy si Hector at inabot ang kamay, pero hinila ng lalaki ang kamay niya na nilok. Saka nagbanta na sisirain ang leeg ng babae kapag di siya pinakawalan. Pero naging mga paniki si Lenore at pumasok na binugbog ang hubad na lalaki. Sinipa niya itong parang tae, saka lumabas ng kulungan at sinabing mapayapa siya pero hindi mahina. Samantala ay nagkwento ang dalawang sakang kay Alucard na lumaki sila sa isang sekretong castle ni Cho. Nag-iipon daw si Cho ng mga bata para maging audience niya kada may hunter na dumarating para patayin siya. Isang samurai ang dumating at nilabanan si Cho ng buong lakas at galing nito sa espada. Pero dahil vampira ay mas advantage si Cho na madaling sinugatan ang warrior. Kitang-kita ito ng mga audience na pinagmamasdan at kinakabisado ang lakas at kahinaan ni Cho. Natalo ang samurai na nasira ang espada nito at hindi maigalaw ang katawan.
Magpapakamatay sana ito pero pinigilan ng vampira. At minolestya ang leeg ng samurai gamit ang mang-uubos ng lakas na higop. Pagkaalis ni Cho ay pinagpapatay ni Nasumi at Taka ang mga naiwang vampira ni Cho gamit ang espada at pana. Saka pinalaya ang mga tao na bilanggo. Sinundan nila si Cho para sana patayin. Ngunit dahil patay na ito ay alam nilang may ibang vampira na papalit sa naiwan nitong teritoryo. Kaya kailangan nila ang tulong ni Alucard. Kaya sinabi ni Alucard na kailangan nilang magkaroon ng dagdag armas at matuto ng magic. Nagpunta si Germain sa kinaroroonan ng mga pari na masama ang tingin nila sa kanya. Pinapasok siya ni Sala na nang binati niya ay galit pa at sinabing huwag siyang ituring na bata. Nagpunta sila sa loob ng simbahan at nakita ni Germain na baliktad ang laman nito. Saka tinuro ni Sala ang library nila na mga tinapon na mga libro. Pinaliwanag din ni Germain ang marka nila na bigay ng halimaw na kinamangha ng baliw. Umalis si Sala pero inutusan si Germain na manatili lang doon. Sa labas ay naroon sina Trevor at Siphon na nais mag-imbestiga pero nakita sila ng mga pari. Sinabi ng pari na ayaw nilang makita ng iba ang tinatago nila. Pinaalis nila ang mga bida pero sinabi ni Siphon na alam nitong may kutsilyo ang mga peke na pari at may ginagawa silang hindi maganda. Saka din sila bumalik kay Judge at sinabing may magic na ginagawa ang mga corrupt sa kanilang base. Muling kinausap ni Lenore si Hector at binigyan ng apple. Alam ni Hector na nais ng mga vampira na gumawa siya ng halimaw para sa kanilang armada. Kaya nagtanong ang babae kung ano ang promise noon ni Dracula sa kanya at bakit siya sumama dito. Walang maisip na dahilan si Hector dahil hindi niya alam na balak patayin ni Dracula ang lahat ng tao. Akala niya kasi ay ikukulong lang at kokontrolin ang mga tao. Nag-alok si Lenore na babayaran nila si Hector ng kahit na anong gusto nito, kapalit ng pagsisilbi sa kanila ng lalaki. At sinabi ng lalaki na hindi pa siya pumapayag pero humingi ito ng pares ng sapatos. Samantala ay nagpaalam naman si Isaac sa nakilala nitong captain. Buti naman at hindi niya sila pinakain sa mga halimaw nito. Ngunit sinalubong sila ng grupo ng mga matatapang na sundalo at pilit pinapaalis. Sinabi ni Isaac ng mahinahon na nais lang nitong dumaan at magpunta ng Hilaga. Pero sinabi ni Magellan na hindi daw siya takot kay Lapu-Lapu. Kaya nainis si Isaac at sinabing kaya namamatay ang mga tao dahil ang sama ng ugali nila. Saka inatake ng mga halimaw nito ang mga kawawang tao na walang laban. Ang iba ay namatay samantalang ginawa niyang halimaw ang iba pa. Sa bawat pagsaksak niya ng tao ay nagiging halimaw ito. Mas maganda sana kung nagiging chicks. Kaya mas lalong dumami ang bata ni Isaac. Nagpunta si Trevor sa isang tahimik na lugar at nakita ang refleksyon sa tubig. Kinausap niya ito kung bakit nagbago ang buhay niya bigla dahil lang sa nakilalang babae. Pero biglang nasa likod niya si Judge. Nagpupunta daw ito doon para mag-isip dahil sa hectic na buhay ng isang leader. Naglakad sila pabalik at sa daan ay napansin ni Kalbo ang kakaibang marka sa gate. Bagong lagay lang daw iyon doon. Habang nagbabasa ay napansin ni Germain na nag-alisan ang mga pari sa paligid. Kaya inilabas niya ang isang compass na bato gamit ang ilaw. Dinala siya nito sa madilim na daan. Pero biglang lumabas doon si Sala na nagtanong sa kanya kung bakit siya naroon. Kaya nagpalusot siyang naghahanap ng CR. Pero pinalabas siya ni Sala na hindi na mabiro. Nag-iisip siyang naglalakad ng lapitan ni Saifa at nagtanong kung bakit siya lang ang hindi monk na nakakapasok sa priory. Alam ni Germain na speaker si Saifa pero sinabi naman ng babae na alam nitong magician din si Germain. At nagpakilala si Germain na isa palang count at may nais itong makuha na bagay sa loob ng base ng mga corrupt na pari. Sinabi ni Germain ang ilang natuklasan sa loob sa kanila nakita ang parehong marka na nakita ni na Trevor. Saka biglang dumating si Trevor. Aalis sana si Germain pero hinila na siya ni Trevor. Nagsasanay naman ng espada sina Alucard at ng mga bago nitong kaibigan. Mahaba daw ang espada ni Alucard kaya hindi makalapit ang mga tao. Kaya lumapit si Alucard at pinakita ang pangil. Sinabi nitong ayaw nilang malapitan ng mga vampira kung ayaw makagat sa leeg, sabay talo sa babae. Pero biglang niyakap ng mga tao si Alucard at sinabing maghanda na ito ng pagkain. At masaya silang bumalik sa castle. Nag-inuman sina Trevor, Saifa at Germain, pero hindi para maglasing at magbayot sa apartment ng kainuman. Kundi ay pag-usapan kung bakit naroon si Germain. Uminom ito ng alak at sinabing hinahanap niya ang Infinite Corridor. Pinakita niya ang compass na bato at sinabing matagal na panahon na daw nang may mahal siyang tao na nawala sa Infinite Corridor. Isa daw itong portal patungo sa ibang mundo at maging sa impyerno. Samantala ay pinagdamit ni Lenore si Hector at sinabing pwede siyang ipasyal. Pero dapat may tali sa leeg. Ayaw sana ni Hector pero pumayag din siya para lang makalabas. Malamig man ang paligid pero na-enjoy pa rin ito ni Hector kaysa sa kulungan nito. Sinabi ni Lenore na kailangan daw nila si Hector.
Pero hindi nila muna mapagkakatiwalaan. Saka muli silang pumasok pero sa ibang kulungan nagpunta. Mas malawak at may libro. Tapos nang tinanggal ng babae ang tali sa leeg ni Hector ay inilalapit nito ang labi kaya nakakaramdam ng iba ang lalaki. Paunawa sa mga lalaki, huwag mahulog sa bitag na ito. Samantala ay masaya naman ang birdie ni Trevor na nahulog sa basang pusa. Pinag-uusapan nilang tulungan si Jermaine sa nais nito, pero hindi nila napansin na may pari sa labas na nagkakalat ng kakaibang alchemy letter. Samantala ay nanaginip si Jermaine na nakatayo siya sa isang portal at nakita niya ang iba't ibang mga dimension. Pero wala doon si Flash na karatakbo. Nakita niya ang mundo ni Doctor Strange na nakakahilo at naroon ang hinahanap na tao. Tinawag niya ito pero hindi sila makalapit sa isa't isa. At bago magsara ang portal ay hinagis ng babae ang gamit nitong bato. Saka nagising ang matanda sa tahanan ng mga baka. May nilabas itong sulat at sinabing hindi siya titigil hanggat di nakikitang muli ang babae. Kinausap ni Isaac ang isang halimaw na dumadapo sa tae. Nagtanong si Isaac kung naaalala nito ang nakaraan bago mamatay at mapunta ng impyerno. Sinabi ng langaw na dati siyang pilosopo sa Athens, kaya nang mamatay ay napunta sa Hell. Nilapitan nito si Isaac at nagpasalamat sa muling pagbuhay sa kanya at sinabing gagamitin ang second life sa magandang bagay. Samantala ay sinamahan ni Alucard ang dalawang teenager papasok sa tahanan ng mga Belmont. Tuwang-tuwa sila nang makakita ng dekuryente na bumbilya. Hindi pa rin maintindihan ng dalawa kung bakit tinuturo ito sa kanila ni Alucard, kaya sinabi ng vampira na ginagawa niya ito para ipasa sa ibang tao ang karunungan. Samantala ay muling pumasok ng simbahan si Jermaine at may nakita itong libro na may marka ng dugo. Nakita niyang may nawawalang page ito, na agad niyang sinabi kay Sala na ang nawawalang pahina ay tungkol sa pagpapabalik ng mga napunta sa impyerno. Pero walang pakialam si Sala na umalis dahil hindi ito tungkol kay Dracula. Samantala ay nakarating ng isang bayan si Isaac pero walang katao-tao. Maliban lang sa nag-iisang matanda na nagngangalang Miranda. Alam nitong Forge Master si Isaac at ipinaramdam din nito ang kapangyarihan. Pero muli itong umupo at sinabi kay Isaac na isa pang magician ang kumuha sa mga tao sa bayang iyon at ginawa itong mga alipin. Tanging si Miranda lang ang natira dahil kaya pa nitong lumaban gamit ang magic pero nanghihina na siya. Sinabi ng kalbo na pupunta siya ng Styrian na kaharian ni Carmilla pero kulang daw ang dala niyang army ayon kay Miranda. At bago pa makaalis si Isaac ay sinabi ng matanda na may iba pang mas nakakatakot na bagay sa Styria maliban sa mga vampira. Samantala ay nakita ni na Trevor at Sypha ang mga pari na nagsusulat ng kakaibang letra. Nais nilang kunin ang isa para sa interrogation kaya mabilis na sumugod si Trevor para maglaro. Bagsak ang isa saka agad na inatake ang isa. Bumangon ang malaking kamukha ni Manny Pacquiao pero pultak. Kaya tinanggal ni Trevor ang jacket at masayang nakipagsuntukan sa mga malalaking tao. Walang hirap niyang tinalo ang mga ito at inilagay si Pacquiao sa isang balde at binali pa ang paa. Saka binuhat ang isa na parang lasing na na-pick up sa bar at iuuwi para alam mo na, style bakla. Dinala ni na Trevor at Sypha ang malaking tao kay Judge para doon nila esako at paaminin na kriminal. Nang mag-alisan ang mga pari ay muling nagpunta si Jermaine sa ilalim at walang tao. Kaya nakita niya ang lihim ng mga ito na ipinako nila ang halimaw na maraming mata. Nilapitan niya ito at inakalang patay na. Pero natutulog lang pala at pilit nagwala para makatakas. Kaya napatakbo si Jermaine pataas, ngunit nakasalubong niya si Sala at ang iba pa. Pasimple niyang sinabi na nag-leg stretching lang siya. Pero nang tinanong ni Sala kung ano ang nalaman niya ay sinabi ni Jermaine na mukhang ang mga taong naunang nakatira doon ay sinubukan na sa nakaraan na buksan ang daan patungo sa impyerno. Nagtaka si Sala dahil hindi pala sila ang una, saka sinabi ni Jermaine na tumakbo na si Sala. At agad siyang umalis. Kasalukuyang ini-interrogate ng mga bida ang nabugbog na pari nang pumasok si Jermaine at sinabing may nakita itong halimaw sa sulok ng Priory. Kaya nagplano sila na salakayin ng Priory pagsapit ng dilim. Nais ni Sypha na sumalakay agad pero sinabi ni Judge na siya ang boss doon kaya makinig sila sa kanya. Saka ito lumabas para maghanda. Saka napagtanto ni Jermaine na nais ni Trevor na magpunta silang tatlo sa ilalim para makabalik si Jermaine sa portal at makita ang nais makita. Saka nagpasalamat ito, samantala ay pinakita naman ang grupo ni Sala na kausap ang halimaw. Ginawa pala ni Isaac ang halimaw at ang goal nila ay muling buhayin si Dracula. Sa kulungan naman ni Hector ay muling dumating si Lenore at kinausap ang lalaki. Sinabi ni Hector base sa nabasang libro na maganda at kakaiba din ang pag-iisip ng mga vampira. Biglang inayos ni Lenore ang higaan at umupo. Saka tinawag si Hector sa tabi. Hinawakan niya ang kamay ng lalaki at sinabing gusto niya ito sa kahinalikan sa pisngi. Sinabi ng vampira na loyal siya sa mga kapatid, pero pwede rin silang umalis na lang ni Hector kung gusto siya ng lalaki.
Mabilis na nagmarcha ang mga tao ni Judge kasama ang mga bida patungo sa priory ni Sala. Tinawag ng kalbo si Sala na lumabas pero walang nakikinig dahil busy ang lahat ng mga pari sa ritual sa sulok. Sa kawalang ano-ano ay nasunog ang nasa mga bahay na nilagyan ng mga pari ng kakaibang letra. Dahil dito ay mabilis na sumugod ang mga bida na sinalubong ng mga corrupt. Samantalang masaya si Hector sa Chicken Joy na lumapit sa kanyang kama, ay masaya din si Isaac na sinugod ang mga kinontrol ng isa pang magician na ginawa silang trabahador. Inutusan nito ang mga kasama na patayin lang ang mga ito ng mabilis pero huwag kainin at balian. Samantala ay brutal na nagpatayan ang grupo ni na Judge at grupo ng mga pari. Marami sa mga ito ang nagtusukan at muntik nang mapatay si Jermaine kung hindi niligtas ni Sypha. Saka sila naglakad papasok sa priory. Samantala ay nagpunta ang mga kaluluwa ng mga nasunog na tao sa halimaw at kapalit nito na may nagbukas na portal at lumabas ang maraming mga halimaw. Hindi naman makatulog si Alucard nang biglang dumating si Nasumi at Taka at pinatikim si Alucard ng Asian Juggler. Patuloy na inatake ni Isaac ang mga kawawang alipin at ginagawang mga halimaw. Pero napansin nito ng boss sa isang tower, kaya bigla nitong pinalipad ang mga tao at ginawang napakalaking bola ng mga tao. Saka ginamit ito upang pangbato sa sumusugod na kalbo. Kaya nag-concentrate si Isaac at ginawang isang higanti ang nahulog na tao. Mas mataas ito sa mga gusali doon na hinawakan ang lumilipad na bola ng mga tao. At gamit ang kapangyarihan ng kalbo ay kinuryente ang mga tao kaya sila nagsihulog. Ngunit nagawa pa rin ng kalaban na matalo ang higanteng halimaw. Patuloy naman sa pakikipaglaban sina Trevor at Sypha at marami silang tinalo na kalaban. Ngunit naglabasan ang mga halimaw sa bahay at nasira. Nagawa ni Isaac na makapasok sa bahay na kinaroroonan ng kalaban. Pero patuloy siyang hinahabol ng mga taong armas. Para silang mga zombie na pilit siyang hinuhuli. Mabilis na umakyat si Isaac at nakalaban ang ilan pang slave human. Dahil walang pagpilian ay pinatay niya ang mga ito at hindi ginawang halimaw. Samantala ay inatake ng mga maliliit na halimaw ang mga pari at lahat ng naroon. Kaya ginamit ni na Sypha at Trevor ang mga power para patayin ang mga ito. Pinasabog ni Trevor ang marami dito. Sinubukan niyang paluin ang puwet ng boss halimaw, pero nakailag. Nailagan din ito ang ice spear ni Sypha. Pinagtulungan nila ito pero dahil maraming mata ay nakikita ang kanilang mga galaw, at natrap si Trevor sa pader. Sinunog ito ni Sypha pero nagawa nitong maitapon sa ere ang babae. Pero lumipad ang matapang na babae kaya lumakas din si Trevor na pinilit makaalis sa malaking tinidor at hinarap ang halimaw. Nasa ere si Sypha nang atakehin siya ng isa pang halimaw. Nakailag siya ng maraming beses saka kinuha ang magic ice at hinati-hati ang kalaban na na-chop-chop. Pinagsasangga ni Trevor ang pag-atake ng halimaw saka pinasabog ang paa nito gamit ang latigo. Saka pinagbububagbog ang ulo hanggang mamatay. Sa wakas ay nakaabot si Isaac sa tower at pinatay ang malaking bantay ng boss. Nakita niya ang boss na matandang pangit, at mabilis siyang nalagyan ng korona na power nito, at muntik maging alipin ang kalbo. Pero gamit ang sariling punyal ay nasira ang magic crown. At mabilis na sinaksak ng kalbo ang hakluban na namatay. Kaya nawala ang magic nito at umulan ng mga tao. Samantala ay sarap na sarap si Hector sa papitan ni Lenore. Sinabi ng babae na sabihin ni Hector na pag-aari siya ng babae, na sinabi naman ni Hector. Pero hindi niya alam na may pinasuot na singsing ang babae kaya siya nasaktan na natalian. Sarap na sarap din si Alucard nang hawakan ng dalawang tao ang kamay niya. At may nilagay din ang mga ito na biglang tinalian ang vampira sa kama. Nagawang makapunta ng basement ni na Sypha at Trevor. Pero late na sila dahil nagawa pa rin ng monster na masira ang nakatago na portal at mabuksan ito. Nakita nila ang portal patungo sa Hell, kung saan pinakita sina Lisa at Dracula na magkayakap. Dahil nagtagumpay si Isaac ay nakuha nito ang mahiwagang salamin ng kalaban. Nagawa naman niya itong mabuo at sinilip si Miranda na nagpapainit sa apoy. Saka inutusan ang mga aliping halimaw na patayin lahat ng tao doon. Sinabi ni Trevor kay Jermaine na isara ang lagusan pero nagawa pang makapagtawag ng monster ng kapwa monster na ang pangit grabe. Inatake ng mga ito ang mga bida pero nakailag sila. Sinunog ni Sypha ang isa samantalang pinugot ni Trevor ang isa gamit ang latigo. Inatake pa siya ng isang malaking bulalo gamit ng apoy, pero nakabawi si Trevor gamit pa rin ang pampasabog na latigo. Kaso ay may 3 ibon na pumalit sa pag-atake. Dahil sa galing sa latigo na bakal ay napasabog niya ulit ang dalawa sa mga ito. Napatamaan siya ng sibat ng isa pero wasak ang tiyan nitong sumabog. Kinalaban naman ni Sypha ang malaking tadpole na naglabas ng malaking black orb. At nagawa ng babae na mag-shot sa bunganga nito at sinunog. Hinabol ng malaking halimaw na maraming pangsilip si Trevor. Tinusok ni Trevor ng sibat ang bastos na mata.
Tinuhag ang ulo saka pinasabog gamit ng granada ang latigo. Pero biglang naghilom ang sugat ng kalaban. Napatanong ang bida kung bakit, at sinagot ni Jermaine na marami kasi itong nakain na tao. Kaya kailangan niyang paulit-ulit na patayin na parang boss sa computer game. Kaya pinalo ni Trevor ang ulo ng kalaban ngunit nahampas ang bida at samuka ng dugo. Samantala sa labas ay kitang-kita ni Judge ang pagkasira ng binabantayan nitong bayan. Dumating si Sala at sinaksak ang tiyan ni Judge. Pero sinabi ni Judge na magpunta si Sala sa kinaroroonan ng kanyang apple tree para maligtas. Saka siya natamba at tumitawang namatay. Pinana ng pangit na Legolas si Sypha at nasaktan ang hita nito. Kaya nagtago siya at nakitang may tubig na inaapakan ng halimaw. Kaya gumawa siya ng kuryente magic at ginamit ang tubig para sunugin ang namatay na halimaw. Patuloy sa pag-atake si Trevor pero sinapok siyang parang langaw. Pinutol niya ang paa ng halimaw at sinapak ang muka pero muling tumubo. Dahil sa inis ay inilabas ni Trevor ang dalawang latigo at walang tigil na pinagpapalo ang nabalatan na halimaw. At nang magbuga ng apoy ang kalaban ay pinalo din ito ng bida pero muling naitapon si Trevor. Katabi nila si Jermaine na pilit kinokontrol ang portal, at nakikita nito ang paglapit ni na Dracula at asawa nito. Kaya walang takot na pamatong si Jermaine sa ulo ng halimaw at gamit ang magic ay sinaktan ang kalaban. Minanipula nito ang mata ng halimaw at napalitan ang portal kaya hindi nakalabas si Dracula. Nagbukas ang kinaroroonan ng babae kaya tumalon papunta doon si Jermaine sabay sabi kay Trevor na patayin ang halimaw. Naging apoy ang latigo ni Trevor at buong lakas na hinampes ang halimaw na nawasak. Saka siya natamba sa piling ni Sypha. Saka nakita pa nila si Jermaine sa kabilang mundo na nagsabing magkita silang muli at sanara ang portal. Gumuho ang paligid kaya mabilis na lumabas ang mga bida at nakita nila ang nasusunog na bayan. Nakita nila ang namamatay na kalbo at sinabi nito na sunugin ang kanyang bahay. Saka ito tuluyang namatay for real. Samantala ay sinabi ng dalawang sakang kay Alucard na nagsisinungaling sa kanila si Alucard tulad ng iba na nakausap nila. At papatayin sana nila ang manyak na vampira, pero ginamit ni Alucard ang mahiwagang espada at ginilitan ang mga ito ng leeg. Saka sinabing hindi siya nagsinungaling. Pinakita naman si Sala na patuloy sa pagtakbo sa kakahuyan. Ngunit hindi niya nakita ang daan kaya siya nahulog at natuhog. Kaya namatay. Kalaunan ay nakita siya ng mga bida at nalaman nilang marami pang mga buto ang naroon. Sinabi ni Sypha na last request ni Judge na sunugin ang bahay. Pero sinabi ni Trevor na pumasok sila. Ginawa nga nila at nakita nila ang sekreto ni Judge. May mga nakita silang sapatos at damit ng mga tao. At napagtanto nila na ito ang mga pinagpapatay ni Judge sa kanyang bayan dahil nga, siya ang Judge. Kaya galit na sinunog ni Sypha ang bahay ng Judge at sinabing nais niyang umalis doon at huwag nang bumalik pa. Pinakita naman ang mga nagkukwentuhang mga beach vampire, nang biglang pumasok si Lenore kasama si Hector. Ipinakita ni Lenore ang magic binding ring na pinasuot kay Hector. Saka binigyan din ng ring ang mga kasamang vampire. Pinaliwanag ni Lenore na loyal ang mga halimaw kay Hector, pero loyal si Hector sa kanya, at kung gamit ang kanilang mga singsing ay magagawa nilang utusan ang mga gagawing halimaw ni Hector. Pero bibigyan nila ng tirahan si Hector at magiging malaya dahil kapag tumakbo naman ito ay mamamatay siya dahil sa magic ring. Sinabi pa ni Lenore na masarap daw sa yugyugan si Hector kaya pinalabas siya ni Carmilla. Sa labas ay naiiyak si Hector dahil ginawa daw siyang alipin ni Lenore. Pero sinabi ng babae na ito daw ang gusto ni Hector. Sa pag-alis ni na Sypha at Trevor ay sinabi ng lalaki na oras na daw para mabuhay naman sila sa paraan ng lalaki. Samantalang sa kinaroroonan ni Alucard ay naiinis siyang naglalakad pa uwi. Saka pinakitang ginawa niyang litsyon ang dalawang Asian sa harapan ng kanyang mansion. Nagsimula ang series kay Trevor na nilalabanan ang humahabol na skeleton. Gamit ang kanyang latigo ay madali pa rin niya itong pinagpapatay. Ganon din si Sypha na gamit ang mahika na yelo ay tinatalo din ng marami. Nahulog si Sypha at nakita niya ang mangkukulam na kumokontrol sa mga skeleton. Lalapitan sana siya nito pero naglambitin si Trevor pababa at sinaksak ang witch na namatay. Kalaunan ay nakalaban nila ang grupo ng deform na halimaw sa ilalim ng ulan. Gamit ang magic ay ginawang razor ni Sypha ang ulan at nilagari ang mga walang laban na pangit. Sa isang simbahan ay pinakita ang isang vampira na sakal ang isang tao samantalang walang magawa ang iba. Hinila ni Trevor ang kamay ng vampira na umatake, pero tigok ito sa matulis na kahoy ng mga bida. Nakita nilang may ginagawa itong spell para buhayin si Dracula. Sa isang talahiban ay nakalaban din nila ang maraming mga goblin. Pero walang kaya ang mga ito sa kanila. Napamura si Sypha at nang nagulat si Trevor ay sinabi ng babae na dahil ito sa pagkakakilala niya sa lalaki. Nagbago daw siya dahil kay Trevor at naging palamura. Saka sinunog ang mga goblin.
Sa isang lugar ay may mga taong nag-aalay ng mga bata. Papatayin na sana ang isa pero nasunog ang kamay ng boss. Dumating ang bida at sinunog ni Saifa ang ilan sa mga ito. Samantalang gamit pa rin ni Trevor ang latigo sa pagligtas sa mga bata. Sinakal siya ng malaking boss na hindi tinatabla ng sipa at suntok. At bago pa mahilo si Trevor ay ginamitan niya ng brutal moves ang kalaban na namatay. Sa kanila pinalaya ang mga bata. Pagpunta pa nila sa isang bayan ay nakalaban nila ang dalawang vampira na malakas. Napa-atras si Trevor sa paglaban sa isa at napasandal sa maraming sibat. Panangsangga niya ng isa na naputol kaya tinulungan siya ni Saifa at nahilo ang vampira. Umilag ang babae sa kamabilis na nilabanan ni Trevor ang mas malaking vampira. Samantalang ginamit ni Saifa ang maraming sibat para patayin ang muling bumangon at ginawang decoration sa pader. Paisa-isa namang tinusok ni Trevor ang hita at dibdib ng mas malaki sa kanya na kalaban at namatay. Napagtanto nila na gumagawa ng paraan ang mga vampira para muling buhayin si Dracula. Kaya naiinis si Trevor dahil hindi nila pinatay si Dracula para ibalik ng iba. Paglabas nila ay hindi nila napansin ang ilang vampira at halimaw na pinagmamasdan sila. Sinabi ng isa dito na si Varney na hari daw siya ng Britain na vampire. Sinabi ng kasama niya na umalis na sila. Pero magpapaiwan daw si Varney para kainin ang dalawang bida. Samantala ay mas dumami ang ginawang decoration ni Alucard sa harap ng bahay sa kaginawa pang CR. May dumating na patay na nakakabayo at naiinis siyang lumapit. May sulat ito sa kamay na humingi ng tulong dahil sa pag-atake sa kanila ng mga halimaw. Nakita ni Alucard ang katawan ng knight at napabilib sa tapang nitong matapos ang misyon kahit namatay. Kaya ibinaon niya ito sa lupa. Nanalamin siya at napasabing nagiging Belmont na siya. Ipinakita naman si Hector na muling naging gwapo at naglakad sa castle na binati ng guard. Malaya din siyang nagpunta ng library at nagbasa. At may nilagay siyang barya sa isang butas. Mayroon din siyang magic mirror at may nakakausap dito. At nagkalat pa ng barya sa pader. Pinuntahan siya ni Lenore at sinabihan ng malumanay na bilasan nito ang paggawa ng kanyang mahiwagang maso. Dahil hindi na daw makapaghintay si Carmilla. Kinausap ni Lenore si Carmilla at sinabi ng mas matanda na sasakupin daw nila ang mundo. Pinakita ni Carmilla ang teritoryo ng mga generals na namatay doon sa Braila at kukunin daw nila ang mga ito habang wala pang boss na namumuno. Nagtanong si Lenore kung magiging masaya ba si Carmilla kung masasakop ang lahat. Kaya naalala ng babae ang hirap nito dahil sa mga lalaki at nais nitong maghiganti. Pero di niya alam kung magiging masaya siya sa huli. Sa kabigla nilang narinig ang tunog ng bagong hammer ni Hector. Matutulog na sana sina Trevor at Saifa nang dumating sina Varney at mga kasama nitong halimaw. Agad pumiligid ang mga halimaw sa mga bida at inatake sila. Lumaban sila sa mga ito ngunit mas magaling ito kaysa sa iba. Pinapanood din sila ni Varney na nagsabing magaling daw ang mga bida at makinis ang balat. At nais nilang isuot na parang brief. Nahirapan ang dalawa at muntik gamitin ni Saifa ang apoy nito, pero bigla silang tinulungan ng mga dumating na warrior. Pinatay ng isang dalawang panday ang armas ang isang halimaw. Binato ni Saifa ng yelo ang isang paniki na nakailag sa kasila inatake kaya tinulak ng babae si Trevor. Nagawa pang masaktan ng mga tao ang isang paniki ngunit nakagat ang leeg nito kaya tinulungan ni Saifa. Inilipad ng isang paniki si Saifa pero bagsak ito sa punyal ng isang babae. Nakuha ni Trevor ang punyal at ginamit sa kalabang paniki. Binalak siyang kagatin pero nakailag siya. May nakalaban silang dinosaur na tinusok ni Trevor ng tinidor at ni Saifa ng ice spear pero matibay ito. Nakagat pa nito ang ulo ni Thor na namatay. Nilabanan nito ni Trevor gamit ang pangsungkit ng panty pero nahirapan siya. Kaya kinuha niya ang magic latigo at pinasabog ito. Lumaban ang isa pang warrior pero tuluyan na itong namatay. May dalawang paniki na nais atakehin ng mga bida pero niligtas nila ang isa't isa. Nakilala nila ang kapwa warrior na si Zumfer. Head guard daw ito ng kaharian doon pero naging resistant sila laban sa halimaw. Nais ng mga bida na makita ang underground court ni Zumfer pero sinabi nitong saka sila dadalhin doon kapag mapagkakatiwalaan na sila. Nakita nila ang umalis na mga halimaw kaya agad itong hinabol ni Zumfer na lumabas. Sa kinaroroonan ni Isaac ay inutusan nito ang mga halimaw na ayusin ang nasirang syudad at iburol ang mga namatay na tao. Dahil dito ay nilapitan siya ng nagsasalitang dumadapo sa tae. Bakit daw sila nag-aayos samantalang ang dapat nilang gawin ay pumatay at kumain ng asawa ng iba? Binigyan siya ni Isaac ng berry at naalala ng langaw ang nakalipas nitong buhay. Sinabi ni Isaac na pwede niyang gamitin ang maso pang patay o panggawa ng bahay. At tulad ito ng mga halimaw na pwede rin niyang itrato bilang hindi mga bagay kundi may sariling isip. Sinabi ng langaw na naging medyo mabait si Isaac.
Pero alam nitong nais pa rin niya ng revenge. Kaya pagpasok ni Isaac sa library ng pinatay nitong wizard ay nasabi niyang nagbabago na nga siya. At feeling niya ay nagkakaroon na siya ng pangarap. Matutulog na sana siya nang tawagan siya ni Varney gamit ang magic mirror. Sinabi ni Varney na gumagawa siya ng paraan para maibalik si Dracula, pero hindi interesado si Kalbo sa mga tumatawag na nagpapalon kaya pinatayan siya ng tawag. Samantala ay napagod si Morana sa kalalakad nila ni Striga dahil sa balak nilang pagkubkob sa malawak na lupain. Sinabi ni Morana na parang mahirap daw kapag kalabanin nila ang mga tao sa buong buhay nila. Nag-uusap sila tungkol kay Carmilla nang may tumama na palaso sa kanilang mesa. Kaya agad na nagsuot si Striga ng day armor nito at lumabas. May umataking matanda na may kabayo pero gamit ang lakas ay pinigilan niya ito. Saka ginawang sisig matanda ang kalaban. Pa-order nga po, sisig matanda. Nakita niya ang ibang mga kampo na madaling sinunog at sinira ng mga tao kaya nasunog ang mga vampira. Tinawag ni Striga ang mga tao para labanan siya. Saka pinagkakarne niya ang mga ito na tinuturing lang niyang mga manok. Ginawa niyang pamunas sa lupa ang mukha ng isang lalaki na tigok. Sinigawan niya ang mga sundalo na mag-armor at protektahan ng kutis laban sa araw. Saka pa niya pinagkakatay ang mga taong dumating. Kasalukuyan niyang nilalabanan ng iba nang lumabas ang mga kasama at tinalo nila ang mga tao. Pinalabas ni Striga si Morana sa ball at napatanong silang pareho sa sarili kung gusto ba talaga nila ang buhay na ganon hanggang mamatay sila. Pero bigla silang tinawagan ni Carmilla gamit ang salamin at pinauwi dahil handa na si Hector. Naglibot sina Trevor at Saifa at nakita nila ang masamang kondisyon ng bayan. Napatanong sila kung bakit sila naroon sa kanilabas ni Trevor ang isang bato at nag-ilaw nang ilagay ito sa kutsilyo. Biglang dumating si Zamfer na sinabi sa kanila na mag-usap pero sinabi nilang may mas mahalaga silang bagay na gagawin. Sa isang sirang kwarto ay nag-usap silang dalawa at seryosong sinabi ni Trevor na kailangan nilang magsimulang tapusin ang problema. Samantala sa isang lugar ay inaatake sila ng mga boksingerong halimaw at binubugbog ang kawawang pader. Tao po yung kapitbahay ninyo, nagwawala na naman. Pero dumating si Alucard at pinatay ang mga halimaw. Nasaktan siya ng isa pero madali din niya itong sinuntok sa kakinarni ang dalawa pa. May nakapasok na dalawang Ultraman sa gate kaya agad pinutulan ng kamay at tinusok ng vampira ang isa. Saka tinalo ng isa sa loob at winasak ang ulo gamit ang kalasag. Nakilala niya ang head sa village na iyon na si Greta. Sinabi ni Alucard na namatay ang messenger niya pero nakarating pa rin ang kabayo nito. Sinabi ng babae na marami na sa kanila ang namatay at kailangan nila ang tulong ng vampira. Saka nagtanong ito kung mananatili ba si Alucard doon hanggang maligtas ang mga tao. Dahil walang choice ay pumayag si Alucard na tumulong. Saka biglang lumabas si Germaine sa isang pinto at pinakilala ang sarili kay Alucard. Nagtanong si Alucard kung nag-e-enjoy ba si Germaine sa pamamasyal. Kaya naalala ni Germaine kung sino siya at kung ano ang mga nagawa niya sa nakalipas bilang isang maglalakbay. Minsan ay nakakita siya ng chicks na muntik dakmain ng isang lasing ang puwet. Pero sinaktan ng babae ang lasing. Naging malapit siya sa babae at nahanap nilang dalawa ang Infinite Corridor. At nang magpunta nga sila doon ay naiwan ang babae. Nang araw na tulungan siya ni na Trevor at Saifa ay nagawa niyang makapasok sa portal. Pero wala pa rin si Flash na nagroronda doon. Hindi niya makontrol ang mga portal kaya na-stress siya pero nagbukas ang mundo ni Doctor Strange at nakapasok siya. Hindi siya makabalance dahil sa gumagalaw na sahig. At doon ay nakita niya ang isang babaeng alchemist. Pero wala na daw ang babaeng hinahanap niya dahil lumipat na sa ibang sphere na maraming pogi. Sinabi ng babae na hindi daw ganap na alchemist si Germaine dahil matagal ng panahon nang lumiko siya sa daan ng pagiging alchemist. Sinabi ni Germaine na naistorbo lang daw siya pero naniniwala pa rin sa goal ng alchemist. Kaya pinaalala ng babae ang pinaka-goal nilang mga alchemist. May binigay itong susi na pwedeng gamitin ni Germaine para makontrol ang portal. Sinabi ng babae na kailangang gawin ni Germaine ang lahat kung talagang nais niyang makita ang babae. Kahit pakapalit nito ang kaluluwa niya. Nagpasalamat si Germaine saka din siya lumabas ng Infinite Corridor na pagod na pagod. Sa isang kuweba ay nakapatay pa siya ng tao na ayaw siyang tulungan, na kanya ding pinagsisihan. At para siyang nababaliw. Sa kakalaunan ay galit siyang nagtanong sa isang lalaking lasing kung nasaan ang eksaktong kinaroroonan ng castle ni Dracula dahil naroon ang karunungan na hinahanap niya. Tinawagan siya ni Varney at nag-alok na ibalik nila si Dracula. Kaya kalaunan ay nakipag-partner siya sa isang vampira na sinabi pang patayin na lang siya at inumin ang dugo. Pero sinampal niya ito at sinabing siya lang ang makakagawa ng plano at wala ng iba at inutusang gawin ang trabaho ayon sa plano. Saka na siya nagpunta sa bayan na iyon para gawin ang plano.
May narinig na ingay si Alucard na agad nilang tinignan at nakita ang maraming mga tao na naglalakad sa gitna ng gabi. Mga survivor daw ito sa ibang bayan na sinunog. Napagtanto nila na hindi pwedeng gawing taguan ng mga tao ang bayan na iyon dahil mahina ang depensa. Saka sinabi ni Germain kay Alucard na bakit hindi sila dalhin sa castle niya. Nainis ang Longhair pero napaisip din siya. Kaya kahit gabi ay naglakad sila patungo sa kanyang castle. Mas maganda sana kung sa araw sila maglakbay pero kahit araw ay umaatake din ang mga halimaw. Sinabi ng babae na ang magic kay Alucard ay amoy Papa Cologne. Pero amoy panis na suka na maasim-asim naman kay Germain. Sana na-imagine mo. Kaya nagpalusot si Germain na hindi siya naliligo. May narinig si Alucard kaya agad na tumigil at pinaglakad ang mga tao. Nagpunta siya sa taas ng puno at nakita ang maraming nakasapot na katawan ng tao. Nakita niya ang halimaw na spider at mabilis itong inispada sa leeg kaya nagregla. Ngunit bigla itong nagpasabog ng asido gamit ang malaking pimple sa likod. Nilabanan pa ito ni Alucard kaya nagkaroon ng pagkakataon sina Germain at ng iba na tumakbo. Samantala ay pinagalitan ni Hector ang dalawang vampire guards na kung dadalhan siya ng patay na katawan ay tanggalin naman nila ang nakatusok sa mga ito. Mga tamad. Saka ginawa niyang halimaw ang tao sa kasinamahan ng mga vampira palabas. Nag-usap sila ni Lenore at inilabas ng babae ang nararamdaman at iniisip nito tungkol kay Carmilla. Noong mapagalit niya ito ay inilabas niya ang mapa ng buong mundo na nais niyang sakupin. At para kay Lenore ay parang nagsinungaling si Carmilla sa kanya at ayaw niya ang plano ni Carmilla. Balik kina Alucard ay mas maraming halimaw ang umatake kaya maging si Greta ay lumaban ng buong galing at tinusok ang ulo ng halimaw na sinaksak din ni Alucard. Kalaunan ay natigil ang mga tao na natatakot. At maingay kasi ang isang chihuahua kaya ginawa itong candy ng isang halimaw, na agad ding pinatay ni Alucard habang nakikipagkwentuhan kay Greta. Isa pang halimaw ang nakasalubong nila na maraming ulo at naglalabas ng asido. Lalaban sana si Greta pero sinabi ni Alucard na siya ang bahala. Kaya ginamit ni Alucard ang bilis nito at espada sa kasinaksak ang kalaban. Pero nagawa nitong matunaw ang isang lalaki. Kaya mas binilisan ni Alucard ang pag-atake at pinugot ang maraming ulo ng halimaw. Naisip ng halimaw na umakyat sa puno at magdura ng asido. Kaya nataman si Alucard na aatake sana at nagtago na lang sa puno. Tinapon niya ang kanyang espada sa kalaban pero sinabayan ng bilis at hinawakan ang ulo ng halimaw na napugot. At nahulog na namatay. Pagsapit ng umaga ay nakaabot na sila sa castle ni Alucard at nakita rin nila ang bahay ng Belmont. Ang pangit daw ng aura sabi ni Greta dahil malungkot pero pwede nilang bigyan buhay kaunti kasama ng iba pang mga tao. At na-welcome ni Alucard ang mga tao. Samantala kina Sypha at Trevor ay napansin nilang nawawala sa katinoan ang mga tao dahil naghahalo-halo ang dumi nila, tulugan at pagkain. Nakita niya rin si Zumfer na nanghihingi ng tax para sa hari at reyna nila. Kaya pinagalitan siya ni Sypha at sinabing asikasuhin muna ang mga tao kung ayaw nilang pagharian ang mga patay at buto. Saka inutusan ang mga tao na ayusin ang isang abandonadong bahay para tirhan. Nag-iisip si Trevor na pwedeng nasa underground din ang mga vampira sa kinatok ang pinto. Biglang lumabas ang isang paniki na mabilis binangga si Trevor na naihagis. Sa kanito binundol si Zumfer na hindi nakalaban at may nilagay na tracking device sa leeg bago ito matusok ni Sypha ng ice spear. Samantala ay tinipon ni Isaac ang mga halimaw nito. At gamit ang magic mirror portal nito ay inutusan ang mga halimaw na umatake kina Hector at patayin lahat maliban kay Hector. Kaya sa kinaroroonan ni Carmilla ay nagbukas ang langit at nagtalunan ang maraming mga halimaw. Agad nilang inatake ang mga vampira at halimaw na nagbabantay sa castle ni Carmilla. Halimaw laban sa halimaw. Saka mabilis ding tumalon si Isaac na hinawakan ang kamukha nito. Inatake niya ang mga kawal at pinagpapatay ang mga ito gamit lang ang mahiwagang punyal. Tinutulungan siya ng escort niyang halimaw. Umaakyat siya ng pinatatamaan ng apoy ng halimaw ni Hector. Isa sa mga ito ang inatake ng kamukha ni Isaac at isa ang pinasabog ang puwet ni Isaac, kaya nahulog pero sinaksak niya sa ere. Tumalon siya sa classroom ng Vampire Academy at sa isang kumpas niya ay pumasok ang mga halimaw na kinain ng mga kawawang junior vampire. Nagbabasa lang naman po, overkill. Nakita ni Carmilla ang pag-atake ng mga halimaw at nilapitan siya ng isang pangit na kalabaw, kamukha ng katabi mong mahilig sa siopaw. Tinapon ni Carmilla ang malaking mesa. Saka sa isang iglap ay pinag-chop-chop-chop ang kalaban at tinanggal ang ulo gamit ang kamay. Pero marami pang parating kaya hinamon niya ang mga ito. Agad na pinuntahan ni Lenore si Hector para sana itago at hindi mamatay. Pero sinabi ni Hector na isa siyang wizard at hindi mapagkakatiwalaan. Saka kinulong si Lenore sa isang magic kulungan.
Saka mabilis niyang tinawagan si Jermaine at may sinabi sa nagpaalam. Tinanong siya ni Lenore kung anong ginawa at sinabi niyang nakikipagtulungan siya sa iba para ibalik si Dracula. Saka dumating si Isaac para sa revenge kay Hector. Hinawi nito na parang kurtina ang magic kulungan ni Lenore at papatayin sana ang babae. Pero sinabi ni Hector na huwag saktan ng babae at siya ang patayin. Nilapitan ni Isaac si Hector at nagkusa ito para masaksak at sinabing nakipagtulungan siya sa iba na ibalik ang kanilang boss. Pero nag-isip si Isaac at sinabing hindi niya papatayin si Hector pero patigilin nito ang mga halimaw. Kaso ay pinakita ni Hector ang singsing. May binigay itong magical item para magamit ni Isaac. Hiniram ni Hector ang kutsilyo ni Isaac at pinutol ang daliri. Kaya natanggal ang magic ring at nawalan ng kontrol ang iba sa halimaw niya. Pero agad ding pinatigil ni Kalbo ang pagdurugo ng kamay ni Hector. Umalis si Isaac para patayin si Carmilla. Tinawag niya ang mga natitirang halimaw sa ginamit ang magical item na binigay ni Hector at gumawa ng barrier na nakakonekta sa mga barya na kinalat ni Hector. Kaya hindi makatakas si Carmilla. Sa loob ng barrier ay harapan na naglaban ang mga vampira at mga halimaw at walang hirap na tinalo ng grupo ni Hector ang nakakasalubong nila. Busy naman si Carmilla sa pagpatay ng maraming mga halimaw ni Isaac hanggang maging dugo ang nagkalat sa sahig. Sumigaw siya sa galit at nag-red ang mata, saka patuloy sa pagpatay sa mga pangit gamit ang espada. Ngunit dahil sa dami ng mga halimaw ay napagod si Carmilla na napaupo, saka pumasok ang kalbo. Binati ni Isaac si Carmilla at sinabi pa ng babae na kung nais niya ng patayin ay hanapin si Hector. Pero naunawaan din ng babae na siya ang target ni Isaac. Sinabi ni Isaac na takot siya kay Carmilla dahil sa mga ambisyon nito na masyadong mataas. Naglaban ang dalawa sa gitna ng The Floor is Dura. Yung pagkatapos mong magngat-ngat ng mama, kulay red, at nasugat ang kamay ng babae. Saka tumulong ang mga halimaw ni Hector dahil malakas ang vampira. Pinag-isahan nila si Carmilla at unti-unti itong nasugatan kaya pinatay niya ang mga halimaw at inatake si Hector. Pero nakasangga ang kalbo kasama ng kamukha. Mas malakas ang vampira pero nasaksak ni kalbo ang legs nito sa kaumilag. Muli silang nagsalpukan at nag-one-on-one at naitapon ng babae. Pero ginamit nito ang supercharger at mabilis na inatake si Isaac na niligtas ng halimaw. At nasaksak ni kalbo ang babae sa tiyan na napaatres. Saka umatake ang maraming halimaw, ngunit ginawang karne ulit ito ng babae na galit pa rin. Pero nakailag si kalbo at napagod na ang vampira. Sinabi ng babae na kapag namatay si Isaac ay hihintayin niya ito sa impyerno. Aatake pa sana si Isaac pero sinaksak ni Carmilla ang puso kaya mabilis na prinotektahan ng paniki si kalbo. At sumabog ang vampira na parang terorista. Narinig ng mga parating na Striga at Morana ang pagsabog at napagtanto nilang patay na si Carmilla. At kung patay na si Carmilla ay patay din si Lenore. Naisip nilang pwede naman silang mabuhay ng sila lang at hayaan na ang castle. At nais daw ni Morana na puntahan ang dating bayan bago siya naging vampira. Kaya doon sila patungo kasama ng mga sundalo. Sa castle ay nag-usap sina Hector at Isaac. At nagtanong si Hector kay Kalbo kung kailan sila makikisama sa iba para ibalik si Dracula. Pero sinabi ni Isaac na hindi na dahil hahayaan nilang magpahinga ang boss. Nagtanong si Isaac kay Hector kung ano ang gusto nito. At inamin ni Hector na nais niyang makasama si Lenore sa tahimik na lugar. At pinayagan siya ni Kalbo. Sinabi pa nitong nagamit lang sila noon kay Hector ng mga kalaban ni Dracula. At posible din na hindi talaga nagtangka si Dracula na may manage sila ng tama. Saka sinabi ni Isaac na nakipag-usap siya sa ibang mga tao at napagtanto na nais niyang mabuhay at gumawa ng future para sa mga tao. At magsisimula siya sa kaharian na iyon. Sa base ni Navarney ay nalaman na nila ang kinaroroonan ng underground court sa bayan gamit ang kakaibang magic, natalo pa ang GPS ng cellphone mo. Nagkasagutan ang dalawa dahil bawat isa ay nagsasabing siya ang mastermind ng kung paano nahanap ang nakatagong underground court ng mga tao. Ma-pride din pala ang mga vampira. Sa castle ni Alucard ay naglakad si Jermaine sa loob at naglagay ng letter H sa likod ng mga painting sa dingding. Sa kanya tinawagan si Dragon sa mahiwagang salamin nito at sinabing handa na ang lahat. Nasa taas naman si Alucard at nakita ang mga bata sa baba. Kaya tumalon siya at pinansin ang mga bata na masayang umalis. Nilapitan siya ni Greta at nagtanong kung nasaan ang mga pagkain at kung nasaan ang mga armas. Kaya sinamahan ng vampira ang babae. Pagsapit ng gabi ay pinakita ang grupo ni Dragon na nagmarcha para umatake. Sinamahan naman ni Zumfer sina Sypha at Trevor at itinuro nito ang kinaroroonan ng underground court. May password bago makapasok at pagbukas nila ng pinto ay nakita ang mga tao sa loob na wala sa kaayusan. Pumasok si Zumfer sa kinaroroonan ng kanilang hari at reyna at naiwan ang dalawa.
May nakitang armas si Trevor na magical laban sa mga vampira. Kaya masaya niya itong kinuha at sinabi kay Sypha kung ano ang gamit nito. Paglabas ni Zumfer ay nagtanong si Trevor kung bakit wala silang ginagawa. Pinigilan siya ng mga guards pero nagpumilit ang bida na pumasok. At nalaman niyang patay na pala ang hari at reyna. Nakita rin ito ni Sypha at hindi makapaniwala na sinabi kay Zumfer na magtawag ng pari para may burol ang mga bangkay. Ngunit sinabi ni Zumfer na pinatay na nila lahat ng mga pari. Mayroon din palang holy water sa gitna ng basement na iyon pero ayaw ipainom ni Zumfer sa mga tao baka maubos. Kinausap ni Sypha si Zumfer na tapusin na ang pagkabaliw niya dahil naniniwala itong babangon ulit ang mga bangkay para tulungan sila. Nag-uusap sila nang biglang sumabog ang entrance kaya natakot ang mga tao. Pumasok si Ratko kasama ng mga paniki na kinain ng ilang mga tao. Saka pinagkakarni ni Ratko ang ilan pang mga tao gamit ang espada. Inatake nito ang isang guard at napugot. Papatayin sana nito ang isa pa pero hinarap siya ni Trevor. Umatake ang isang paniki at naitapon si Trevor. Pero inatake ni Zumfer at Sypha ang halimaw na namatay. Inilabas ni Ratko ang pakpak at muling umatake kay Trevor. Magmumakbang sana ang mga halimaw sa mga tao pero pinatay sila ni Sypha gamit ang holy water at apoy. Nilapitan ni Varney ang isang tao at nagtanong kung nasaan ang mahiwagang salamin pero tahimik kaya tigok ang extra. Kaya nalaman ng mga bida ang layunin ng mga vampira. Samantala sa castle ay inatake ito ng maraming vampira ni Dragon. Dumpensa naman ang mga tao at natusok ang unang halimaw pero patay agad ang isang lalaki. Pumasok ang isang maliit na bulalakaw sa loob ng castle na sinundan ang nilagay ni Germaine. Saka may binuksan si Germaine sa loob ng castle gamit ang alchemy at ng mahiwagang susi nito. Lumabas din si Alucard at gamit pa rin ang mahaba nitong espada ay marami siyang pinatay na mga halimaw. Walang hirap niyang pinagpupugot ang mga halimaw gamit ang lumilipad na espada. May nakatakas na umatake sa mga tao pero minaso ni Greta ang ulo nito. Samantalang busy naman sa makbang ang isang halimaw. Habang busy sa pakikipaglaban ng mga tao ay pumapasok naman ang mga spirit fire sa loob ng castle. May isa pang nagbalak-saksakin si Alucard pero ito ang pinatay niya. Sa kanya tinawag ang mga archers at napana ng mga ito ang ilang sumusugod na halimaw. Ipinangsanggapan ng isang vampira ang kawawang goblin. Dumating ang sasakyan ni Dragon at kinatok niya ang mga kasamang witch sa loob. Pinakawalan nila ang zombie dinosaur na biglang lumaki. Pina na ito ng mga archers pero walang epekto ang palaso. Nagalit ang monster at nagbuga ng apoy kaya naging lechon ang mga archers. Nagsitalunan din ang mga vampira at halimaw mula sa lupa, saka din binugahan ng halimaw ng apoy ang mga kawawang tao kaya sila nasunog. Pagkatapos ay nagdatingan pa ang dagdag karwahe ng kalaban at lumabas ang taong bato. Kaya napilitan ng mga tao na pumasok sa castle. Nilabanan ni Greta at Alucard ang mga halimaw habang nagsasara ang pinto. At magpapaiwan sana si Alucard pero hinila siya ng babae, saka naglock ang pinto. Pinipilit pa ring buksan ng mga kalaban ang pinto kaya nagutos ang babae na lagyan ng harang ang pinto at bantayan din ang mga bintana. Nakita nila ang mga naiipon na liwanag kaya agad itong hinanap ng dalawa. Saka nakita nila sa dating kwarto ni Alucard si Germaine na binubuksan ang daan patungo sa Infinite Corridor pero kailangan daw sa lugar kung saan namatay si Dracula. Dahil kukunin niya ang kaluluwa ni Dracula at Lisa para pagsanibin sa iisang katawan na tinawag niyang Ribes. Dahil dito ay nagalit si Alucard na pilit sinisira ang barrier ni Germaine, ngunit matibay ito. Sinabi ni Germaine ang rason nito na kailangan niyang makontrol ang Infinite Corridor para hanapin ang babaeng mahal at dahil isa din siyang alchemist na uhaw sa karunungan. Dahil nagpatulong ang mga tao sa baba ay iniwan muna ni Alucard si Germaine. Nabuksan ng malalaking golem ang pinto at nakapasok sila. At magluluwa sana ng apoy ang malaking tae, pero tinapon ni Alucard ang espada dito kaya sumabog ang apoy sa tiyan ng halimaw. Samantala ay patuloy pa rin sa laban sina Sypha at Zumfer. Sinunod ni Sypha ang isang paniki na balak siyang tirahin sa likod. Para protektahan ang mga tao ay gumawa si Sypha ng yelo na bakod. Kaya galit ang mga paniki na inatake ang mga babae. Ngunit ginamit ni Sypha ang mga yelo at apoy para patayin ang paniki. Patuloy namang inaatake ni Ratko si Trevor na napapaatras dahil mas maliit ito. Nasugatan ang paa niya pero nazugat din ang dibdib ng vampira. Magaling sa pakikipaglaban si Ratko gamit ang espada at nazugat muli si Trevor. Nasuntok at nahuli ng kalaban. Nakalaya siya pero muling nasipa na naitapon. Nahagip ng mabilis na lizard si Sypha kaya naitapon. Dahil mabilis ang kalaban ay nag-charge ang mata ng babae at nag-focus sa kalaban kaya nakuryente niya ito. Umatake ang isa sa likod pero hinati ito gamit ang kamay.
Nasisira ang mga espada sa paglalaban ni Trevor at Ratko. Napapaatras si Trevor samantalang sawa na daw si Ratko na itago ang kakayahan nitong lumaban dahil lang ayaw niyang masapawan si Varney. Saka sinipa ang bida. Hinawakan ng mga paniki si Trevor at sasaksakin na sana siya ni Ratko, pero tinulak ng mag-ina ang vampira. Kaya naasar itong nagtaka na hinawakan siya. Papatayin sana niya ang mag-ina pero si Zumfer ang natusok sa tiyan. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Trevor na patayin ang mga paniki gamit ang bagong armas. Sinabi ni Ratko na immortal siya, pero hinayla siya ni Trevor at sinabing walang ganun. Saka sinaksak ito sa dibdib kaya tigok ang kalaban. Nakita ni Sypha ang pagbagsak ni Zumfer kaya nagalit ito at nagpalabas ng malaking apoy. At sinunog ang mga peste. Samantala ay nakapunta ng kinaroroonan ng patay na hari at reyna si Varney, at sa galit ay tinamba ang mga bangkay. Ngunit nakita niya ang mahiwagang salamin sa likod saka mabilis na hinanap si Germaine. Nakita din siya ni Trevor at Sypha kaya agad siyang tumalon at nagpakilala kay Germaine. Bago pa mawala ang connection ng salamin sa castle ay mabilis ding tumalon ang mga bida sa portal mirror. Sa castle ay tuluyang natatalo ang mga tao dahil sa dami ng mga halimaw. Maging si Greta ay naitapon din at nasaktan pero muling bumangon. Nagkanda gulo-gulo ang loob ng castle dahil sa laban ng mga tumatakas na tao at halimaw. Maging si Alucard ay napapaatras din dahil kulang pa ang lakas nito. Tusok dito tusok doon ang ginawa niya pero marami pang kalaban ang tumalon sa ere. Pero nagulat siya dahil sa epic na pagdating ng mga kasamang sina Trevor at Sypha na pinasabog ang mga halimaw. Nagbatian sila ng pasimple at nabuo ang 3-man army. Sinabi ni Alucard ang sitwasyon, saka agad silang lumusong para pumatay ng peste. Dahil sa teamwork ay madaling naubos ang maraming kalaban. Ginamit ni Trevor ang bagong armas at pinatay ang nakapalibot sa kanya sabay pasabog ng latigo. Sinunog ni Sypha ang iba gamit ang Fire Whirlwind pero lumabas ang mga golem. Sinangga ni Alucard ang pag-atake ng mga ito. Sinugat ni Trevor ang siko ng isa sa kabinali ni Alucard. Nakagawa ng malaking sibat na yelo si Sypha at ginawang lechon golem ang dalawang giant stones. Buhay pa ang dinosaur zombie at nakapagpalabas pa ito ng apoy sa bunganga pero nakailag ang tatlo. Muling nagpalabas ng apoy ang zombie dino ngunit kinontrol ni Sypha ang apoy. Aatake pa sana ito pero binatukan ni Alucard, saka ginamitan ni Trevor ng latigo at natanggal ang ulo. Nakagawa ng barrier na yelo ang mga bida bago pa sumabog ang katawan ng zombie dinosaur. Saka sila mabilis na nagkalat para tulungan ang iba. Pinatay ni Trevor ang ilang goblin at mabilis ding pinagpuputol ang dalawa pang vampira. Samantala ay nagpunta ng library si Alucard at mabilis tinuhog ang iinom sana ng dinuguan juice. Saka pinatay ang iba pang kalahi. Inatake naman ni Sypha ang mga vampirang na-corner ang ilang mga tao gamit ng maraming ice spear. Nilabanan ni Trevor ang isang espada ang daliri kasama ng isa pang vampira. Pinagyakap niya ang mga ito at tinuhog ng sabay. Pero bigla siyang hinila ng halimaw na lumusat sa kisame. Samantala ay nakaharap ni Alucard ang vampirang kamukha ni Kratos. Nagta-teleport ito gamit ang palakol. Nakakailag ito noong una pero dahil sa bilis ay nagawa siyang saktan ni Alucard. Muli itong nag-teleport pero gamit ang espada ay ginawa itong giniling ng bida. Samantala ay pinag-isahan ng maraming vampirang madre si Sypha. Pilit siyang hinuhuli pero ayaw niyang magmadre dahil gusto ng lalaki. May 3 umatake sa taas pero nakuryente ang mga ito. Saka gumawa ng maraming tusok na yelo si Sypha at natusok ang nakapaligid na kalaban. At nadoble pa ng apoy kaya tigok silang lahat. Nakalaya naman si Trevor sa sakal ng kalaban. Nahihirapan siya dahil nagtatago ito sa pader at nagagawang mag-teleport. Natusok pa ang likod ng lalaki. Pero nang mataymingan niya ang kalaban ay isang suntok lang sa ulo at patay ito. Samantala ay nakarating na ang grupo ni Dragon kay Germaine at Varney, dala ang ribes. Iniwan lang nila ito sa kaagad ding umalis. Pagkaalis ng iba ay nagpakilala si Varney na nagkita na sila dati ni Germaine. Binaliwala ito ni Germaine pero bigla itong naging yung alchemist na nakita niya sa Infinite Corridor. Saka ito naging si kamatayan dahil hindi pala siya tunay na vampira. Nagagalit daw siya dahil marami sanang papatayin si Dracula pero pinigilan ito ng mga tao. Sinabi ni Germaine na kapag ibabalik nila si Dracula ay magiging baliw ito at hindi tulad ng dati na mas gusto daw ni kamatayan. Saka sinakal niya si Germaine at sinabing gawin na nito ang dapat gawin kung gusto niyang makitang muli ang babaeng adventurer. Kaya binuksan ni Germaine ang portal at muling guguluhin sina Dracula. Samantala ay natalo na ang mga halimaw at nagtipon ang mga tao. Pinakilala ni Alucard si Greta sa mga kasama. Saka mabilis ding umakyat ang tatlo para tignan si Germaine.
Pero sa daan ay nakasalubong nila ang elite na grupo ni Dragon. Nahihirapan sila dahil malakas at mas marami ang mga ito na lumilipad pa. May nagtatapon pa ng anli buto. Tinali yan ng isa si Alucard at inilipad, pero naging paniki ito na nakatakas. Hinagisan niya ng espada ang kalaban pero nakasangga gamit ng sapot at nagawang mahuli sa leeg ang bida. Sa kamatapunan pa ng tusok kaya nazugat ang bida. Nilabanan naman ni Saifa ang katulad nitong magician. Napatamaan niya ito ng maraming yelo. Pero nagteleport sa likod niya at kinuryente ang babae. Hinahabol naman ng nagtatapon ng anli buto at blade si Trevor na naglambitin. Kaso ay nabitiwan niya ang latigo dahil sa tusok ng kalaban. Kaya umabante na lang siya para makipagsuntukan at na-uppercut ang kalaban at nagtapon ng blade. Pero binato siya ng maraming buto kaya naipit din sa pader. Pero yung tinapon niyang blade ay hinati ang kamay ng kalaban ni Saifa na sinaksak ng babae, saka mabilis na sinunog ni Saifa ang kalaban ni Alucard. At mabilis namang umatake si Alucard sa kalaban ni Trevor. Naistorbo ang kalaban kaya nakawala si Trevor at sabay nilang pinugot ni Alucard ang dalawang kalaban. Napilitang tumayo si Dragon at labanan ang tatlo. Hindi nito ininda ang apoy ni Saifa saka mabilis ginamit ang galing sa Kung Fu para sabay-sabay na labanan ang tatlo. May kakayahan din itong bumilis kaya naitapon si Saifa at Alucard na nahampas. Saka siya nakipagsabayan ng armas kay Trevor pero nasira ang armor niya at nataman ng pasabog. Pero tinapon niya ang kamay sa bida na nasabugan. Niligtas ito ni Alucard at saka nagpakawalan ng malakas na apoy ang babae sa vampirang inilabas ang pakpak. Sinabayan ni Alucard ng pag-atake ng espada ang apoy ni Saifa at natama ng abs ni Dragon. Dahil matigas ay kinailangan pa ni Saifa na tulungan ang puwersa ni Alucard kaya naging chop-chop vampire si Dragon na deadball. Mabilis din silang nagpunta ng kinaroroonan ni Germaine pero sinarhan ng kalansay ang pinto. Sinabi ni Trevor na elemental daw ito at pinapaniwala lang ang kaharap kung ano siya. Sinubukan nilang sirain ang pinto pero matibay ito. Saka ginamit ni Germaine ang magic para kunin sina Dracula at Lisa at mailagay sa patay na katawan. Kaya nabuhay sila ngunit nahihirapan dahil nagsiksikan sa iisang katawan. Sa isip ng kalansay ay masaya ito para daw maraming mamatay at hindi na siya magugutom. Nag-concentrate si Trevor at sinira ang barrier gamit ang latigo. Kasabay na nagbago ang isip ni Germaine na nagsisi at tinawag si Trevor na gumawa ng paraan. Kaya tinapunan ni Trevor ng holy water at kutsilyo ang ribes kaya ito nahati na nawasak. Kaso ay sumabog pati ang castle at nataman ng matalim na bagay si Germaine kaya ito namatay. Nagalit ang skeleton na kinain ng mga kaluluwa sa susi kaya nakuha ang karit nito. Muling bumangon si Trevor at masayang nakita sina Saifa na ligtas. Sinabi nito sa babae na mahal niya ito at nagpaalam na ito sa babae. Sa kanya hinamon si kamatayan at sinabing isa itong legendary duwag dahil buraot sa pagkain ng patay saka nagtatago. Sinabi ng bida sa skeleton na maglaban sila at hayaan ang mga tao sa mundo. Inatake ni Trevor ang skeleton gamit ang sumasabog na letigo at nataman ito ng ilang beses pero walang epekto. Saka siya nasampal ng kalaban at naitapon. Pero muli siyang tumayo at kahit nahihirapan sa puwersa ng kalaban ay nagawa pa rin niyang malatigo ng ilang beses ang skeleton na nasaktan din sa pagsabog. Pero muli siyang nasampal at naitapon. Muli siyang tumayo na nanghihina at natutamba. Kaya umatake ang skeleton gamit ang karit. Pero biglang umiwas si Trevor na malakas pa pala at nagawang mapag-apoy ulit ang letigo. At maraming beses na pinagpapalo ang kalaban na skeleton na napahit ni More Papa. Iniwan ng bida ang letigo at nilabas ang punyal na nilagyan ng Sorcerer's Stone, saka nagpatalon-talon sa mga bato para atakehin ang kalaban. Epic na tumalon siya sa ere at buong lakas na sinaksak ng kutsilyo ang ulo ng malaking skeleton na nag-explode. Sa kinaroroonan ni Lenore at Hector ay uminom sila ng last na wine. Sinabi ni Lenore na walang silbi ang pagnanais ng kapangyarihan dahil nakakasira ito ng buhay ng marami. Maging sa kanilang mga vampira. Sinabi nitong ayaw niyang maging bilanggo kahit kasama pa nito si Hector. Kaya magpapaaraw daw siya. Para tignan ang ganda ng araw. Pinigilan siya ni Hector pero buo na ang desisyon ng babae. Kaya nagpaalam na siya kay Hector at nagpunta ng labas. Namatay siyang nakangiti at kitang-kita ni Hector. Samantala sa castle ay pinakita ang libingan ni Trevor. Ay wala, namatay ang bida natin. At nagsimulang mag-ayos ang mga tao ng kanilang tirahan. Nag-usap sina Alucard at Greta tungkol sa magiging bagong buhay ni Alucard kasama ng mga tao. Lalo na at gusto siya ng mga tao kahit nakalahati siyang vampira. At baka magustuhan daw siya ni Greta. Nakita nila ang paglabas ni Saifa na malungkot dahil sa pagkamatay ni Trevor. Kinausap siya ni Alucard at sinabi ng babae na buntis siya at ang ama ay si Trevor.
Hahanapin niya ang mga kasamang speakers para may mag-alaga sa kanya sa panahon na kailangan niya. Pero kinausap siya ni Alucard na manatili dahil magtatayo sila doon ng bayan. At papangalanan nila itong Belmont. Dumating din si Greta at kinumbinsi ang babae na may future sila sa lugar na iyon. Kaya nagbago ang isip ni Sypha at nais manatili. Nakita nila ang pagdating ng matalinong kabayo na may sakay na nabalutan ng kumot. Lumapit ito at nahulog ang nakasakay sa kamay ng babae, at ito pala si Trevor. Nagtaka ang babae na napatanong kung paano. At sinabi niyang tinulungan siya ni Germaine gamit ang Infinite Corridor. Pinasabog niya ang skeleton saka nagising na lang siyang nakadapa sa isang lugar. Inasar ni Trevor si Sypha kaya siya nito binitawan, pero sinabing mahal niya ang lalaki. Saka nagtawag ng tulong. Nagtanong si Alucard kung anong armas ang ginamit ni Trevor laban sa skeleton. At isa daw itong suicide weapon na mamamatay pati ang gagamit. Pero maswerte daw siya dahil nakaligtas. Napansin ni Trevor na masaya si Alucard at napansin din ang maraming tao. Saka sinabi ng vampira na magtatayo sila ng bayan doon. At kahit hindi niya alam ang mangyayari sa hinaharap ay worth it daw ito. Napaiyak si Sypha sa tuwa pero nilapitan siya ni Greta at sinamahan. At naluluha si Sypha na pinagmasdan ng mga kasama at nasabing masaya siya dahil nanalo sila sa wakas. Samantala sa isang bayan ay pumasok ang dalawang tao sa isang inn. Pinakitang ito sina Dracula at Lisa. Nakaligtas din sila at nagising na lang daw na hubad sa isang ilang kaya nagnakaw sila ng damit. Nag-usap sila na balang araw ay muli nilang kakausapin si Alucard. Pero mamamasyal muna sila bilang pares at pupuntahan ang bahay mo pag hindi mo nilike ang video na ito. Dahil nabigyan daw sila ng pangalawang pagkakataon ay gagamitin ito sa mas magandang gawain. Saka sila natulog para gumawa ng isa pang Alucard.